Isang watawat ng libu-libong kaluluwa na ginamit ng sinaunang demonyong pinuno. Ngayon, basta-basta na lang itong inilalako ng isang pulubi sa bangketa. Kahit nabili ko ito sa halagang 2 batong espiritu. Tuwang-tuwa pa rin siya, labis ang kanyang galak. Akala niya, nahuli na rin niya ang isang madaling lokohin. Siyempre, wasak-wasak na ang watawat na ito at wala nang bahid ng kasamaan. Kahit ipamigay pa ito sa ibang mga tagapaglinang. Siguradong pagtatawanan lang at ikakahiya ng iba. Ngunit ang hindi niya alam, ay mayroon akong isang mahiwagang panel para sa pag-aayos. Na hindi lang nakakagawa ng mga sirang bagay na buo muli. Kahit ang mga malubhang na sugatang nilalang sa mundo, ay kaya ko ring ayusin upang maging perpekto ulit. Ngunit sa ngayon, ako ay isang nabigong espiritual na tagapangalaga ng halaman na hindi kayang magbayad ng upa sa lingwang. Kaya kailangan ko munang magtiis at magpakatatag. Ginamit ko ang 5 mahahalagang puntos ng pagkukumpuni. Unahin ko munang ayusin ang nabili kong di kumpletong bersyon ng Linyo Technique. Paglubog ng gabi, habang maliwanag pa ang mga ilaw sa pamilihan, agad akong nagmadaling umuwi sa aming bakuran. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, biglang may malakas at magaspang nakatok sa pinto na gumambala sa aking iniisip. Nakatayo ako ng alerto at tumingin sa labas ng pinto. Biglang bumukas ang malaking pinto at nagliparan ang alikabok. Isang hangin na may halong ulan at amoy ng dugo ang humampas sa akin. Patay na ba ang 2 batang iyon? Kung hindi, lumabas kayo. May marahas na boses na narinig mula sa labas ng pinto. Pumasok ang kilalang salbahe ng King Yunfang na si Wang Ju. Nagmamalaki sa kanyang kasanayan sa gitnang antas ng Qi, siya ay mapang-api. Mang Wang Sham. Patawad, patawad. Kanina po, masyado akong mahimbing ang tulog kaya hindi ko narinig ang ingay sa labas ng pinto. Sinadya kong magkunwaring natatakot. Buhay ka pa pala, bata. Nakangit-ngit ang mukha ni Mang Wang Sham. Hindi mo pa naibabayad ang upa sa bukirin noong nakaraang buwan. Kung hindi mo pa babayaran ngayon, lumayas ka na. May pera, may pera. Agad akong kumuha ng 2 espiritual na bato mula sa aking dibdib at iniabot. Ito ang renta noong nakaraang buwan. Ginoong Wang Ju, pakiksik po. Sinimang timbang ni Wang Ju ang espiritual na bato pero hindi bumuti ang kanyang mukha. Kanina iyon ang renta. Ito naman ang alay ko para sa inyo. Mabilis akong kumuha muli mula sa aking imbakan. Maingat niyang inabot ang isang espiritual na bato bilang paggalang. Nang makuha ang bayad, saka lamang umiti si Wang Ju. Magaling. Narinig kong ikaw ang pinakamarespeto. Sa katapusan ng taon, bibigyan pa kita ng dagdag na benepisyo. Magtrabaho kang mabuti, malayo ang mararating mo. Pagkasabi nito, naglakad siya ng may kumpiyansa papunta sa susunod na silid. Ang susunod na nangungupahan ay isang babaeng tagapaglinang na may kaakit-akit na tindig at maraming alindog. Maya-maya, may narinig akong mga tunog na hindi kayang ilarawan mula sa kabilang kwarto. Mga walang hiya. Napamura ako sa isip ko. Kapag naibalik ko ang makapangyarihang mahika, tiyak na pagsisisihan ninyo ito. Nang muling naging tahimik ang bakuran, nakahinga ako ng maluwag. Maingat kong tinitigan ang sirang aklat ng Linyo Technique. Sinimulan kong subukang ayusin ito. Ilagay ang mga punto sa pagkukumpuni. Natitirang mga punto sa pagkukumpuni sa araw na ito, 8. Kasalukuyang maaring ayusin ang kulang na spell na espiritu ng ulan. Maaaring maglagay ng 5 na punto sa pagkukumpuni para sa ayos. Nasa proseso ng pagkukumpuni. Matagumpay na naayos pagkatapos ng ilang minuto. Ipinapakita ng panel ang kumpletong espiritu ng ulan. Natitirang mga punto sa pagkukumpuni sa araw na ito, 3. Naayos na ang banal na ulan na sining. Mababang antas. Mahika ng tubig. Kayang hilahin ang espiritu ng ulan mula sa kalangitan at lupa. Pinasisigla ang mga halaman at muling binubuhay ang lahat. Nang makita ko ang kumpletong banal na ulan na sining, labis akong nasasabik. Isang malinaw na mapa ng daloy ng kapangyarihan ang lumitaw sa aking isipan. Nagsimula akong mag-aral ayon sa mga mantra. Pagkalipas ng 5 araw, lumabas ako ng kwarto. Sumikat ang araw. Banayad ang simoy ng hangin. Sa harap ng espiritual na bukirin, nagbuo ako ng mga senyas gamit ang aking mga kamay. Ilang liwanag ng espiritu ang biglang sumik sa langit. Makalipas ang ilang sandali, dumilim ang ulap at umambo ng marahan. Eksakto kong kinontrol ang ulan. Upang ito'y magdilig lamang sa mga espiritual na halaman. At hindi ako nahawakan ng ulan. Nagawa ko na. Sobrang saya ko. Ang mga espiritual na damo sa espiritual na lupa ay nasa yugto ng pagkamature. Ang halaga ay higit sa 8 espiritual na bato. Isang beses na spell lang ang kinita ko na. Ang kita ko sa 2 buwan ng pagsisikap. May ningning ng pagkasabik sa aking mga mata. Swerte na ito. Sa mga susunod na 10 araw, ibibigay ko ang buong puso ko sa pamamahala ng espiritual na taniman. Hanggang sa lahat ng espiritual na halaman ay maging hinog. Maingat kong inayos at inayos ang mga ito ayon sa uri. Ang ani ng espiritual na damo ay sapat na para ibenta sa King Yunfang Market. Huminga ako ng malalim. Tumingin sa likod sa mga naipong espiritual na damo, puno ng kagalakan ang puso ko. Sa tulong ng Spirit Rain Technique, ang ani ng aking 3 munang espiritual na lupa ay tumaas ng maraming beses. Ibig sabihin nito, makakapag-ipon ako ng kayamanan ng mabilis. Pati ang matagal nang nakatambak na bodega ay nagamit ko na. Puno na ng espiritual na damo ang bahay. Halos hindi na magkasya ang mga sako. Sa ngayon, ang pinakamahalaga, bukod sa pagbebenta ng mga mababang antas na espiritual na damo, pupunta lang ako sa Wanfa Pavilion para bumili ng malalakas na spell para sa sariling proteksyon. Sa naisip kong iyon, dali-dali akong nagbihis. Pagkatapos maghilamos, agad akong lumabas papuntang pamilihan. Habang naglalakad sa mahabang kalye, pagkapasok ko sa Wanfa Pavilion, agad akong sinalubong ng pamilyar na tagapamahala, si Chen. Uy, Yuan, nandito ka na naman. Ngayon gusto kong bumili ng ilang mahika. Ngumiti si Ginoong Chen at nagtanong. Nais kong magbenta ng mga mababang antas na espiritual na damo. Hindi ko alam kung ano ang presyo dito. Huwag mag-alala, Yuan-je. Dito, walang daya, maganda ang kalidad at abot kaya ang presyo. Masiglang ipinakilala ako ni Ginoong Chen sa loob. Bigla siyang natigilan. Sandali lang.
Sinasabi mo bang nagbebenta ka ng mga espiritual na damo? Hindi bumili. Sabi ko ng kalmado. Yuan Je, ang kita mo sa iyong espiritual na bukirin. Hindi ba sapat para sa upa? Tinitingnan ako ni Ginoong Chen nang may pagdududa. Dumami ang ani ng espiritual na bukirin kaya ako nagpasya na magbenta. Ipinaliwanag ko. May pagdududa sa mga mata ni Manager Chen. Dito sa amin, kailangan namin ng maraming mababang antas na espiritual na damo. Kailangan ng hindi bababa sa 20 piraso. Kung kulang, maaari kang bumalik sa susunod na pagkakataon. Sapat na ba ito? Kinuha ko mula sa storage bag ang mahigit 100 espiritual na damo. Sapat na. Sapat na talaga. Nagulat si Tindero Chen. Ngunit pilit siyang nanatiling kalmado. Pupunta ako sa mga kasama ko para bilangin. Sandali lang po. Hindi nagtagal, maayos ang palitan. Tinitingnan ko ang nadagdag sa bag. Mahigit 30 espiritual na bato, labis ang aking tuwa. Natapos na ang transaksyon. Patuloy na masigla akong sinamahan ni Ginoong Chen palabas. Pagkatapos, pumunta ako sa 2 ibang tindahan. Upang ibenta ang natitirang 70 piraso ng espiritual na damo. Sa wakas, naubos ko ang lahat ng espiritual na bato. Bumili ako ng isang kulang na gitnang antas na spell. King Jin's Word Technique. At isang sira na mababang antas na depensang artifact. Ang kumita ay parang nagbubungkal ng lupa. Ang paggastos ay parang nagtutulak ng buhangin. Pinagpalo ko ang walang laman na bag ng imbakan at napangiti ng mapait. Sa pagpunta ko sa palengke ngayon, nakabenta ako ng mahigit 200 halamang espiritu. Para hindi mapansin. Sadyang hinati-hati kong ibinenta sa iba't ibang mga tindahan. Ang ganitong kalaking yaman ay tiyak na makakaakit ng mga nagnanais. Ayokong magkaroon ng problema. Malaki ang naging ani ko sa pagkakataong ito. Kung maayos ko lang itong lihim ng Jin's Word Technique. At yung sira-sirang defensive artifact, siguradong malaki ang kikitain ko. Tahimik akong nagplano. Gabi na. Pag-uwi ko sa bahay, sabi kong isinara ang pinto. Pagkatapos ay binuksan ko ang storage bag. Isang sinaunang manuskrito at isang dilaw na parisukat na kalasag ang laman. Tahimik na nakalutang sa ere. Natitirang repair points ngayong araw, 16 na. Maaaring ayusin ngayon ang sirang spell na Jin's Word Technique. Maaaring gumamit ng 9 repair points para ayusin. Maaaring ayusin ngayon ang magic item na Turtle Pattern Shield. Maaaring gumamit ng 18 repair points para ayusin. Habang tinitingnan ko ang repair panel, malinaw sa akin. Mahigit 10 araw na akong hindi nag-aayos. Araw-araw ay makakakuha ako ng isang repair point. Iba-iba ang hirap ng mga bagay na ire-repair. Hindi ko inasahan na kailangan ng 18 points para ayusin itong Cracked Turtle Shield. 3 beses itong mas mataas kaysa sa Spirit Rain spell. Medyo nagulat ako. Baka mataas ang kalidad ng Cracked Turtle Shield na ito. Parang nakakuha ako ng magandang deal. Mabilis akong kumalma. Sa mundo ng cultivators, si Wang Jiu ang aking pinakamalaking banta sa ngayon. Kailangan kong maging mas malakas agad. Napansin ko ang sirang Jin's Word Technique. Hindi ako nag-atubiling simulan agad ang pag-aayos. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang panel. Natitirang repair points para sa araw, 7. Naayos na ang Jin's Word Technique. Antas, katamtamang kalidad. Mahika ng metal. Pinagsama ang sariling espiritu upang bumuo ng matalim na espada ng Jing Metal. Kayang patayin ang kalaban mula sa 10 hakbang ang layo. Ang galing. Sa wakas, mayroon na akong malakas na mahika ng pag-atake. Sobrang saya ko. Biglang may kumatok sa pintuan. Nandito ba si Kuya Yuan? Isang kaakit-akit na tinig ang narinig, nagpapakaba sa damdamin. Maingat akong lumapit upang buksan ang pinto. Sa harap ko ay isang batang babaeng kultibador na nakasuot ng asul na damit ng diyosa. Maputi ang kanyang balat at matangkad ang katawan. May bahagyang pang-aakit sa kanyang mga mata. Kaibigan Sun, ano ang kailangan mo? Tanong ko. Ang galing mo talaga, Kuya Yuan. Kahapon nakita kong hinog na ang mga espiritual na damo sa iyong bukirin. Maaari bang ibenta mo sa akin ng mura? Masyadong pabiro ang tono ni Sun Li. Bahagya akong nagkunot ng noo. Alam kong may koneksyon siya kay Wang Jiu kaya ayaw ko siyang kausapin. Ibigay na lang sa iyo ang 6 na piraso ng espiritual na damo. Gusto kong mabilis na mapaalis siya. Nakita kong nagbenta ka ng higit sa 100 piraso ng espiritual na damo sa pamilihan ngayon. Ang 6 na ito mula sa bukid. Tunay na henyo, sabi ni Sun Li nang may malalim na kahulugan. Sinusundan mo ba ako? Matyagang tanong ko. Mahal ka lang ni Yuan Je. Hindi siya sumusunod. Tumingin siya sa akin nang may ngiting mapanghamon. Ikaw ay ipinanganak na may banal na katawan para sa pagsasaka. Ang nais ko lang ay paglingkuran ka. Napakadelikado ng mundo ng kultibasyon. Bakit hindi natin samantalahin ang kasiyahan habang may pagkakataon? Lumapit siya sa akin at ang kanyang bulong ay mainit na dumampi sa aking mukha. Pero ngayon, wag na muna. May kailangan akong gawin. Pag-usapan natin ulit sa ibang araw. Mabilis akong iniabot ang 5 halamang espiritu. Bahagyang umuso si Sun Li. Tinanggap ang halamang espiritu at umalis. Isa kang tunay na kahoy. Walang pakialam sa damdamin. Ipinasok ni Sun Li ang halamang espiritu sa kanyang bag. At saka siya umalis ng may pag-aatubili. Lumabas sa pintuan. Nakatayo si Sun Li sa kanto ng kalsada, nag-aalangan ang tingin. Isa lang akong karaniwang tagapagtanim ng espiritual na halaman. Pero nagawa kong mag-ani ng daan-daang hinog na ksianlingkao sa loob lamang ng ilang araw. Tiyak na nahulaan niyang may taglay akong lihim na pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan, pinili pa rin niyang iligtas ang sarili. Pinipigil ang konsensya, tumuloy siya sa bahay ni Wang Jiu. Halos sabay nito, isang dalisay na gintong espada ng Jengjin ang biglang sumulpot mula sa dilim. Biglang tumago sa kanyang katawan. Matapos ang malakas na sigaw, bumagsak siya sa lupa at hindi na gumalaw. Lumabas ako mula sa dilim na walang emosyon sa mukha. Binigyan ko siya ng pagpipilian noon. Siya mismo ang pumili ng walang daan. Tiniyak kong walang tao sa paligid. Yumuko ako para suriin ang kanyang bag ng gamit. Sinunod ko ang paraan ng pamilihan upang gabayan ang espiritual na lakas.
Nagawa kong buksan ang imbakan ni Sun Li ng maayos. Sa isang mahiwagang espasyo na may sukat na 3 talampakan. Mahigit sa 40 piraso ng espiritual na bato ang nakatumpok na parang bundok. Mayroon ding 5 piraso ng mababang antas na espiritual na talisman. Isang piraso ng gitnang antas na espiritual na talisman. Ang pinaka nagbigay sa akin ng saya ay isang espada na gawa sa jade na kasing haba ng aking palad. Bagaman hindi ko alam ang antas nito. Tiyak na ito ay isang tunay na artifact. Alam ko sa aking puso. Karamihan sa mga ito ay kayamanan na naipon ni Sun Li sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga lalaki. Maaari na ring ituring na pag-aalis ng panganib para sa mga tao. Ngunit kapag naiisip ko si Wang Jiu, parang may bigat sa aking dibdib. Nasa ika-6 na antas siya ng pagninilay. At mayroong mid-grade na artifact, ang Tower of 10,000 Beasts. Kung papatayin ko si Sun Li, tiyak na sususpetsahin niya ako. Sa ngayon, tanging ang mabilis na pagpapalakas ng aking lakas ang makakapagpanatili sa akin na ligtas. Ngayon ay ang araw ng pamilihan sa King Yufang. Agad akong tumakbo patungo sa pangunahing daan ng mga nagtitinda. Sa pangunahing daan, walang tigil ang pagdagsa ng mga monghe. Ang mga tawag ng mga nag-iisang nagtitinda ay nag-umpugan. Nakatutok ang aking tingin sa pwesto ng isang matandang lalaki na may mahabang buhok. Nandoon ang isang aklat na halos napunit na. Tanging ang salitang Yujian na lang ang natira. Mahal na kaibigan, may nahanap ka bang gusto? Biglang lumiwanag ang malabong mga mata ng matanda. Agad siyang iniunat ang kamay para hawakan ako. Umilag ako sa marumi niyang kamay. Itinuro ko ang basang-basang aklat sa tabi ng sirang manual ng espada. Ano ito? Yan ang lihim ng pagbabago ng anyong mukha. Umubo ng 2 beses ang matanda. Medyo sira na nga lang. Ngunit ito rin ay isang bihirang mahika. Isang espiritu ba to para sa iyo? Natuwa ako sa puso ko. Makakatulong ang pagtatago ng ekspresyon para itago ang aking pagkakakilanlan. Upang maiwasang mabunyag ang aking pinagmulan habang nagbebenta ng espiritong damo. Ngunit sa labi ay nagpapanggap na ayaw. Isang espiritu ba to, hindi mo ito agawin. Kaibigan, sandali lang. Pwede kong ibigay ng mura. Nang higpit ang matanda at mahigpit akong hinawakan. Isama mo ang isang espiritong bato pati na ang sirang aklat ng sining ng espada. Nagkunwaring aalis ako. Ibenta, ibenta, ibenta. Agad namang pumayag ang matanda. Inabot ko ang isang espiritong bato. Pagkatapos ay itinago ko ang 2 aklat ng sikreto. Nang lumingon ako, ang puso ko ay puno na ng saya. Mabilis akong bumalik sa tent sa labas ng pamilihan. Kailangan kong magbayad kay Wang Jiu ng isang espiritual na bato bilang renta bawat buwan. Mas ligtas ito kumpara sa iba. Isinara ko ang pinto at hinila ang kurtina. Agad na lumabas ang panel para sa pagkukumpuni. Natitirang puntos para sa pagkukumpuni sa araw na iyon 7. Kailangan ng 21 puntos para sa depektibong espada technique. Kailangang 6 na puntos para sa pagsupil ng mukha. Hindi muna maayos ang sining ng pagsaboy ng espada. Agad kong pinili munang ayusin ang pagsupil ng mukha. Sandaling matapos, nag-update ang panel. Naayos na ang pagsupil ng mukha. Mababang antas na mahika ng tubig. Kayang baguhin ang hitsura at guluhin ang amoy. Dahil dito, makakapagbenta na ako ng mga espiritong damo. Kahit sa pagtakas, mas ligtas na rin ako ngayon. Tok tok tok. Biglang may kumatok sa pinto. Akala ko si Wang Jiu iyon. Yuan, buksan mo ang pinto. Bilisan mo, buksan mo. Ako ito, si Dingbo. Nakahinga ako ng maluwag pero nainis din ako. Si Dingbo ay isang walang pag-asa na sugarol. At nahuhumaling sa elixir ng immortalidad. Siguradong muli siyang manghihiram ng espiritual na bato. Ayaw ko man, binuksan ko ang pinto. Magulo ang kanyang buhok. Bigla siyang pumasok. Sinasabi ko na, kakalis ko lang. Wala akong kahit isang espiritual na bato. At saka, hindi mo pa ako nababayaran sa 3 espiritual na bato na utang mo sa akin. Malamig ang tono ko. Kailangan mo talagang pautangin ako ng espiritual na bato, Yuan Je. Nangangako akong hindi na ako muling gagamit ng elixir para sa pag-akyat. Hindi na ako maglalaro. 1 buwan na akong hindi kumakain. Dahil sa mga panahon na nagtrabaho tayo sa espiritual na bigas. Dahil sa pinakain kita noon. Pahiram ka na lang sa akin ang 3 espiritual na bato. Si Dingbo ay may mga pulang mata at nanginginig. Malinaw na sobra na siya sa elixir ng pag-akyat sa Diyos. 1 beses ko lang sasabihin. Wala akong pera. May kailangan pa akong gawin. Maaari ka nang umalis. Matigas kong tinanggihan. Itinulak ko siya palabas at mariing isinara ang pinto. Narinig ko ang kanyang pagsusumamo at pagmumura mula sa labas. Sa huli, iniwan niya ang isang salita. Hahanapin ko si Kuya Yang ng tindahan ng bigas para humingi ng hustisya saka siya unti-unting lumayo. Sina Zhang Yang at Dingbo ay magkakapareho. Hindi rin sila mabubuting tao. Lalo pang tumibay ang aking loob. Kailangang mabilis na makaalis sa gulo sa ilalim na ito. Lumipas ang mahigit kalahating buwan. Hindi pa umaabot ng 10 araw mula nang mangolekta si Wang Jiu ng renta. Gamit ang aking lihim na pamamaraan, muling pumunta ako sa Wanfa Pavilion. Isang kisap mata, inilabas ko ang 1,000 hinog na halamang sianling. Agad na umiti ng malapad si Tindero Chen. Ginoo, lahat ba ito ay ibebenta ninyo? Palitan ninyo ito ng mga espiritong bato para sa akin. Sige po. Pakiingat po, kliyente. Habang pinapakinggan ang tunog ng mga batong espiritu na nagbabanggaan, nilagay ko ang mahigit 300 batong espiritu sa bag ng imbakan. Napansin ko ang mga mainggitin na tingin ng mga tao sa paligid. Mabilis akong lumabas ng Wanfa Pavilion. Pagbalik ko sa dati kong anyo, agad akong umuwi. 20 araw ang lumipas. Nakaipon ako ng eksaktong 21 puntos para sa pagkukumpuni. Kinuha ko ang natitirang kopya ng sining ng pagsasakay sa espada. Walang pag-aalinlangan, agad kong sinimulan ang pagkukumpuni. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakita ang panel. Naayos na ang sining ng pagsasakay sa espada. Mataas na antas ng ginto na mahika. Maari nitong kontrolin ang espada mula sa malayo upang pumatay ng kaaway. Sa maliit na antas, maari itong lumipad. Maaari kong kunin ang ulo ng kaaway mula sa daang talampakan. Sobrang saya ko sa aking puso.
Sa wakas, mayroon na akong tunay na baraha sa laban. Ngunit naisip ko ang Wang Jiu at ang kanyang Tower of Beasts. Kinuha ko muli ang sira-sirang kalasag na may mga guhit. Kailangan ng 18 puntos para maayos ito. Kulang pa ako ng ilang puntos. Sa ngayon, kailangan kong magmadali at tapusin ang aking bukirin upang maani agad. Lumipat mula sa labas ng pamilihan. Panahon ng King Ming. Kakatapos ko lang bumalik sa kubo nang makita kong nakabukas ang malaking pintuan. Nandoon si Dingbo at Sang Yang. Nabasag ang kandado at itinapon sa tabi. Nagmukha akong galit at mabilis na lumapit, sumigaw. Dingbo, anong lakas ng loob mo? Walang pahintulot ko, nagdala ka pa ng Sang Yang sa loob ng bahay ko. Si Dingbo ay nakahiga sa aking kahoy na kama na may panghihina. Si Sang Yang naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Malaki ang pangangatawan at matalino ang tingin. Nang makita ako, pinukaw ni Sang Yang si Dingbo at mumiti. Bumalik na si Yuan Jie. Lumapit si Dingbo at sinubukang hilahin ang aking manggas, pero itinaboy ko siya. Yuan Jie, kailangan mo talagang pautangin ako ng espiritual na bato sa pagkakataong ito. Ang dami ng araw ang lumipas. Sigurado kang may espiritu kang bato. Malamig kong tinanong si Sang Yang. Bakit ka nandito? Natalo si Dingbo ng ilang espiritu bato sa akin. Sabi niya meron ka. Kaya sinamahan niya akong humiram ng konti para makapag-ikot. Makasariling tono si Sang Yang. Nag-isip ako ng sandali at nagkunwaring pumayag. Ganito na lang. Ang aking halamang espiritu ay hinog na. Tulungan ninyo akong anihin ito. Ibebenta ko ang mga bato ng espiritu at ipapahiram ko sa inyo. Kuya Yuan, ikaw ang nagsabi nito. Tara na. Pumunta na tayo. Si Dingbo at Sang Yang ay puno ng saya at hinihimok akong umalis. Dumating sa aking 10 ektaryang lupain. Tumingin sa lupaing puno ng hinog na espiritu ng damo. Ang mga mata ni Dingbo ay lumaki sa gulat. Si Sang Yang ay puno ng ngiti. Ang daming damo, makakabenta tayo ng mahigit 30 espiritu ng bato, di ba? Kuha ka sa akin ng 25 piraso. Ibabalik ko bukas. Bigla na lang tumingin si Sang Yang sa direksyon ng bag ko. Kuya Yuan, iyon ba ay isang lumilipad na espada? Natuto ka pa ng sining ng pagmamando ng espada. Mukhang malaki ang kinita mo nitong mga nakaraan. Umiti ako habang inilabas ang maliit na espada na yari sa jade. Pinindot ko ang dulo ng espada para paikutin ito sa aking daliri. Partikular kong ipinakita sa inyo. Maganda ang lumilipad na espada, hindi ba? Lubos na nagulat si Dingbo. Napansin ni Sang Yang na may mali. Tumalikod siya at agad na umalis. Mahinahon kong sinabi. Biglang lumipad ang espada. Sa isang iglap, tinamaan ng lumilipad na espada ang katawan ni Sang Yang. Agad siyang bumagsak sa lupa. Nanginginig si Dingbo at agad na tumalikod para tumakas. Ngunit tinusok siya ng lumilipad na espada sa gitna ng noo at bumagsak sa tabi ng palayan. Binalik ko ang lumilipad na espada. Yumuko ako at sinuri ang mga bag ng 2 tao. Walang laman ang bag ni Dingbo. Hindi ko napigilang magmura. Mas malinis pa ito kaysa sa mukha ko. Totoo ngang sugalero ay sugalero talaga. At sa bag ni Sang Yang ay maihigit sa 100 espiritual na bato. Mayroon ding mga simbolo ng furnace ng alchemy at mga papet na gawa sa kahoy. Pati na rin ang isang first grade na mataas na antas ng invisibility talisman. Talagang nakapagpayaman na ako. Ako ay labis na nagagalak. Mabilis na nag-ani ng mga espiritual na damo. Inilibing ang 2 bangkay sa espiritual na lupa. Agad na bumalik sa kubo. Bigla kong napagtanto na hindi basta-basta si Sang Yang. Napakayaman ng kanyang storage bag. Baka may kinalaman siya sa tagapamahala ng tindahan ng spiritual rice. Kung matuklasan ang kanyang pagkamatay. Dagdag pa ang nangyari kay Sun Li. Tiyak na ako ang pagbibintangan ni Wang Jiu. Mukhang hindi sapat na lumipat lang ako sa loob ng pamilihan. Kailangan kong matutunan agad ang paggawa ng mga eliksir at mga jutsu talisman. Kumita ng mas maraming spirit stone para mapalakas ang aking kakayahan. Kinabukasan, muli akong gumamit ng teknik sa pagbabago ng anyo at pumunta sa Wanfa Pavilion. Nakilala ako ni Manager Chen at masayang sinalubong. Ano po ang nais ninyo, kagalang-galang na bisita? Iniwasan ko ang kanyang mainit na pagtanggap. Napatingin ako sa sirang sample ng talisman. Isang sample iyon ng mababang antas na cleansing heart talisman. May kulang itong isang sulok, may kasama pang tala. Ngunit isang espiritual na bato lang ang kailangan. Customer, sigurado ka ba? Ang ganitong sira na simbolo ay para sa pag-aaral ng paggawa ng simbolo. Kahit na ito ay isang mababang antas na simbolo, napakabihira nito. Isang espiritual na bato lang, huwag kang magsisi. Paalala ni Tindero Chen. Alam ko na. Tumango ako at nagbayad ng espiritual na bato. At bumili ng pulang mineral at iba pang materyales para sa mga talisman bago umalis. Matapos ang bisa ng lihim na anyo, diretso akong pumunta sa Wanshan Tower sa paligid ng pamilihan. Dito ang lugar na gustong-gusto ng mga malayang tao na makahanap ng matutuluyan. Pumasok ako sa loft. Isang mayamang babaeng may belo sa likod ng counter ang tumingin sa akin. Kayo po ba ay naghahanap ng matutuluyan? Gusto ko ng isang kwarto. Hindi ko alam kung ilang espiritual na bato ang kailangan bawat buwan. 3 espiritual na bato ba? Napakislot ang mata ng babae. Tumayo siya at lumapit, kaakit-akit ang kilos. Kaibigan, ano ang tinitingnan mo? Wala naman. Inilayo ko ang tingin ko at sinadya kong sabihin. Napansin kong tila may sugat sa ilalim ng belo ng tagapamahala. Sadyang malas. Nangyari na akong makita ang paraan ng paggagamot para sa sugat na ito. Biglang nagulat ang babae. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Talaga ba? Totoo ito. Babalik ako upang hanapin kung makikita ko ang paraang ito ng paggagamot. Ngayon, pakiusap, bigyan mo ako ng silid. CJ. Manatili ka muna, kaibigan. Agad na sumagot ang babae. Ang pangalan ko ay Chu Sanyang. Kung hindi mo ako kinaiinisan, tawagin mo akong ate. Kung magagawa mong ayusin ang aking mukha, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nagkamali ng akala. Kung makakahanap ako ng kaalaman sa medisina, hindi ako mangangahas humiling ng kahit ano. Pakiusap, Ate Chu, pakituro ang daan. Mukhang marunong ka sa pakikitungo sa tao.
Sumama ka sa akin, ate. Simula nang tumira ako sa Wansen Tower, hindi pa ako nagpapahinga. Muli kong ginamit ang lihim na teknik para maghanap ng reseta sa labas. Hindi dapat sayangin ang pinagyayabang na pugo ng paglikha ng eliksir. Tanging sa pagsali sa isang sekta at pagkakaroon ng suporta, doon lang ako tunay na makakampante. Ang paggawa ng eliksir at mga talisman ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para makapasok sa sekta. Mapanganib ang mundo ng kultibasyon. Tanging ang mga umaakyat ng sapat kataas ang makakatulog ng mahimbing. Sa dapit hapon, kumalat ang makapal na ulap. Hindi ko nahanap ang reseta ng eliksir. Tapos na ang bisa ng operasyon sa pagpapaganda. Wala nang ibang paraan kundi ang magmadaling bumalik sa Wansen Tower. Pagpasok ko, natagpuan ko ang isang tao. Nagkunwari akong hindi siya nakita at sinubukang magpatuloy. Ngunit hinarang niya ako. Bakit? Ngayon na mayaman ka na, nakatira sa Wansen Tower. Hindi mo na ako kilala. Si Chen Yang pala. May kailangan lang ako kaya nagmamadali akong bumalik, hindi ko napansin. Pinilit kong humiti pero nakakaramdam ako ng pagkasuklam sa loob. Maganda ang itsura ni Chen Yang. Pero para lang sa Spirit Stone, isinantabi niya ang dignidad niya at naging callboy. Walang pinagkaiba kay Sun Li. Kaya lagi akong umiwas sa kanya. May gagawin pa ako, mauna na ako. Ayokong manatili pa, agad akong aalis. Talagang abala si Kuya Yuan. Tahimik na nagsalita si Chen Yang. Narinig mo ba na patay na sina Dingbo at Sang Yang? Patay na ang kanilang mga ilaw ng kaluluwa. Nakita na rin ang bangkay ng dati mong kapitbahay na si Sun Li. Sabi mo, may kinalaman ba ito sa'yo? Alam kong may sama ka ng loob sa akin. Hindi niya alam na ako rin ay para sa kaligtasan. Ang pagsasanay sa mga Diyos ay mapanganib, hindi lang basta labanan. Kailangan ng kaalaman sa tao at mundo. Ano sa tingin mo? Ang puso ko ay biglang kumabog. Malinaw na may alam siya. Sinasadya niyang pinaparamdam ito sa akin. Gusto niya akong takutin. Biglang sumiklab ang takot sa puso. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Chu Sanyang. Kumusta, kaibigan, sa wakas ay bumalik ka na. Bakit hindi ka umupo at makipag-chat sa ate? Hindi. Uwi na ako. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para makaalis. Mabilis na bumalik sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Alam ni Chen Yang ang aking mga lihim. At nahulaan niyang may kinalaman ako sa pagkamatay ni Dingbo Sun Li. Tiyak na susubukan niya akong takutin. Si Wang Juling, ang may-ari ng tindahan ng bigas, kasama si Chen Yang. Kailangan kong mabilis na palakasin ang aking kakayahan. Sa ngayon, ang paggawa ng mga talisman at elixir ang pinakamabilis na paraan para kumita ng espiritual na bato. Hinukay ko ang mga sample ng Kingsin talisman at mga materyales sa paggawa ng talisman. Inayos ko ang panel at pinindot. Natitirang puntos ng pagkukumpuni sa araw, 18. Ang sirang Kingsin talisman ay nangangailangan ng 3 puntos para kumpunihin. Agad kong sinimulan ang pagkukumpuni. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos ang pagkukumpuni ng talisman. Sinubukan kong gumuhit ng 3 Kingsin talisman, ngunit lahat ay nabigo. Buti na lang kaya kong kumpunihin ang mga sirang espiritual na talisman. At kailangan lamang ito ng 1 puntos ng pagkukumpuni. Kinumpuni ko ang mga nabigong talisman at agad na lumabas ng bahay. Muling ginamit ang liansong teknik papunta sa Wanfa Pavilion. Tinitingnan ni Tindero Chen ang 3 pinakamataas na Kingsin talisman na inabot ko ng may kakaibang ekspresyon. Ginoo, ang talisman mo. Hindi ko pinansin ang kanyang pagkagulat. Pinalitan ko ito ng 45 espiritu na bato at umalis. Talagang mas malaki ang kita sa paggawa ng talisman kaysa sa pagtatanim ng espiritu damo. Pero hindi pa sapat ang mga espiritu na batong ito para baguhin ang kalagayan ko. Matapos mawala ang bisa ng teknik ng pagtatago ng anyo, naglakad ako papasok sa dambana ng hari ng gamot kahit kinakabahan. Ito ang harapan ng lambak ng hari ng gamot, isa sa 6 na pangunahing sekta, dito sa pamilihan. Ang sino mang dumating ay bisita. Tingnan mo lang, may isang matandang puti ang buhok na nakaupo sa likod ng counter, kalmado ang boses. Maingat akong naghanap sa mga estante. Sa wakas, nakita ko ang isang pilas na kalahati ng reseta ng pildoras. 3 espiritual na bato lang ang presyo. Nakita na. Nagalak ako ng husto. Agad kong pinasya ang bilhin ito. At bumaling upang maghanap ng mga sangkap para sa alchemy. Nagbayad ako ng 3 espiritual na bato. Tinago ko ang librong tinatawag na pildoras para sa katawan. Kasama ang mga sirang reseta at mga sangkap at umalis agad. Alam ko ang sarili kong kakayahan. Bagaman mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa mga tagalabas na naglalakbay sa paligid ng pamilihan. Mababa pa rin ang antas ng aking lakas. Wala pa akong karapatang mapansin ng mga tagapagtanggol ng sekta. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Mayroon na akong resat, horno at mga materyales. Basta makapag-ipon pa ako ng sapat na puntos sa pag-aayos, tiyak na matututuhan ko ang paglikhaan ng mga elixir. Pero pagbalik ko sa harap ng Wansen Tower, mula sa kabilang noodle shop, narinig ko ang pamilyar na boses. Uy, Yuan, ang sakto naman. Nagkita na naman tayo. Pwede ka bang sumama sa amin kahit sandali? Huminto ako at tumingin pabalik. Tama nga, si Chen Yang ang nag-aanyaya. Nasa ilalim siya ng tent ng noodle shop, hawak ang tasa ng tsaa at kumaway sa akin. Mukhang matagal na siyang naghihintay doon. Kahit ayaw ko talaga. Alam kong hawak niya ang bawat galaw ko. Talagang may balak na siyang pumatay. Mas mabuti pang harapin ko na siya. Kaya agad akong tumalikod at lumapit. Kuya Yuan, matagal na akong hindi nakipag-ugnayan sa mga dating kaibigan. Hindi ko inakalang ikaw na noon ay tahimik at masipag. Kaya pala nakatira sa Wangxinlu. At pamilyar pa sa babaeng tagapangasiwa. Si Chen Yang ay lumapit. Natila masyadong pamilyar. Nang bumunot siya para ilagay ang kamay sa balikat ko. Agad akong umiwas ng may pagkasuklam. Chen Yang, kung may kailangan ka, sabihin mo na. Wala akong oras, maaari na akong umalis. May isang bagay nga. Bumaba si Chen Yang ang boses. Yuan, nakita kong kilala mo ang may-ari ng Wansenlu. Alam mo rin kung ano ang ginagawa ng kapatid mo. Hindi ko nababanggitin ang tungkol sa'yo. Pero kailangan mo akong tulungan. Ipakilala mo ako sa may-ari ng Wansenlu.
Ano sa tingin mo? Malinaw sa puso ko. Gusto niyang makalapit kay Chusanyang bilang isang kalabaw na lalaki. Kung hindi ako sasang-ayon, baka isiwalat niya ang aking kinaroroonan. Tahimik kong sinumpa siya na walang hiya. Hindi man lang siya nag-alala kahit sugatan pa ang mukha ni Chusanyang. Ngunit hindi ako nagmadaling tumanggi. Pag-iisipan ko muna. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kailangan pang pag-isipan ni Yuan Je. Nakita sa mata ni Chenyang ang hindi pagkagalit ngunit nagpakitang ngiti. Sa huli, kaibigan pa rin. Dahil nagkita tayo, ako na ang taya. Sa tindahan na madalas nating pinupuntahan, anong tingin mo? Kung hindi, baka kailangan kong pumunta sa tindahan ng espiritual na bigas. Kamakailan lang, gusto kong bumili ng ilang espiritual na bigas. Agad akong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Sang-ayon na tayo. Hindi tayo magpapalayo hanggang sa gabi. Umiti si Chenyang at hindi na makipagtalo. Habang paalis, may malamig na ngiti sa mata niya. Pagpasok ko sa Wangsinlo, malinaw na sa akin. Noong nagtatrabaho pa ako sa tindahan ng espiritu, madali kaming pumunta roon sa labas ng pamilihan. Inimbitahan niya ako na pumunta roon sa gabi, malinaw na may masamang balak. Kung ganon, sundin na lang natin ang plano. Hayaan na siyang magtagumpay. Sa madilim na gabi, ang mga kubo sa paligid ng pamilihan ay sagana, ang liwanag ng kandila ay nanginginig. May halong amoy ng ihi sa hangin. Ipinapakita ang hirap ng mga tao sa ilalim. Sa harap ng restaurant na madalas nating pinupuntahan, ang puting tela ay nangingisay. Si Chenyang ay nakaupo sa ilalim ng kubo. Parang nag-iisa lang siya. Ngunit palaging tumitingin sa damuhan sa tabi. Nakatago doon ang mga kasabwat niya. Naririnig ko ng bahagya ang kanyang bulong. Liang Yuan. Hindi ka rin naman mabuti. Si Son Li, Zhang Yang at Dingbo, sigurado kang sila ang pinatay mo. Pagpatay at pagkuha ng kayamanan, nakuha mo ang espiritu na bato. Para makatira sa mansyon ng libo-libong immortal. Kung papatayin kita, magiging kampante rin ako. Hindi nagtagal, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang ilang anino sa damuhan ay tumigil sa paggalaw. Sinamantala ko ang pagkakataon para gamitin ang invisibility talisman na nakuha ko kay Zhang Yang. Isang iglap ng aking isipan. Tahimik na lumipad palabas ang espada. Agad na bumagsak si Chenyang sa lupa, walang ingay. Tinago ko ang aking lumilipad na espada. Kinuha ko ang kanilang mga bag ng imbakan. Nilutas ko rin ang tatlong kasamahan sa damuhan. Pagkatapos kunin ang kanilang mga bag ng imbakan. Mabilis akong bumalik sa kwarto ng Wangsinlo. Nagsara ng mahigpit ang pinto bago ako huminga ng maluwag. Binilang ko ang mga bag ng imbakan. Nakakuha ng 358 mga espiritong bato. Kabilang dito, si Chenyang ay nag-iisa sa 300 piraso. Naghahanap, natagpuan ko mula sa kanyang bag. Ang sirang doble na pagsasanay na aklat, ang Dongsu Anjing. At marami pang materyales para sa pagbuo ng kulto. Mukhang nakuha niya ang aklat na ito, kaya siya pumili na maging coward. Agad na lumabas ang panel. Natitirang puntos para sa pagkukumpuni sa araw na iyon, 12. Mga kasalukuyang maaring ayusin na lihim na aklat. Depektibong Dongsu Anjing. Maaaring gumamit ng 10 puntos ng pagkukumpuni para ayusin. Naisip ko na baka mabilis tumaas ang antas sa pamamagitan ng dual cultivation. Kaya't agad akong nagpasya na ayusin ito. Pagkalipas ng sandali, nag-update ang panel. Naayos na ang Dongsu Anjing. Antas, gitnang uri. Gamitin ang key para pasiglahin ang mga meridian. Pagsamahin ang lakas ng dalawang polo. Upang magkaugnay ang enerhiya ng kaluluwa at katawan ng nag-iensayo. Makamit ang pagkakaisa at pagdagdagan ang isa't isa. Tumulong sa pagtaas ng antas ng kakayahan. Namula ang mukha ko. Agad kong itinago ang sikreto. At ginamit ang natitirang 3 puntos para ayusin ang reseta ng quenching body pill. Kinabukasan, maaga akong bumangon at pumunta sa silid ng alchemy sa Wangsinlo. Dito, maaari kang magdala ng sarili mong furnace para mag-alchemy. Nandoon din si Chu Sanyang. Hawak niya ang 3 pirasong sirang pil at puno ng panghihinayang ang kanyang mukha. Ate, may-ari. Lumapit ako at bumati. Bakit ka nandito ng maaga para mag-alchemy, kaibigan? Ngumiti si Chu Sanyang at lumingon. Ngayong araw, nasayang na naman ang isang batch ng mga materyales. 3 sirang pildoras lang ang nakuha ko. Ate, pwede mo bang ibenta sa akin ang mga sirang pildoras mo? Kailangan ko iyon. Napatitig ako sa mga sirang pildoras. Yun pala ay mga sirang pildoras ng mataas na antas na zingkidan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbuti ng aking lakas. Nang makita iyon ni Chu Sanyang, napangiti siya ng may panunukso. Umingiti ng napakabighani. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Hindi naman mahalaga ang mga sirang gamot na ito ng ate. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Ipinatong niya ang 3 sirang gamot sa aking palad. Nagdikit ang aming balat. Naramdaman ko ang panginginig sa puso at agad na nagpasalamat. Maraming salamat, ate. Naisip ko ang kahangahangang gamit ng zingkidan. At naisip ko rin na maikli ang aking mga kamay. At kailangan ko ang pabor ni Chu Sanyang para sa aking kaligtasan. Kaya't sineryoso ko ang pagsasabi. Ate, pagkatapos ng kalahating buwan, ipapakita ko sa iyo ang aking sugat. Mayroon akong 8% tiwala na magagaling ko ito. Kailangan kong mag-ipon ng sapat na puntos para sa pag-aayos sa loob ng kalahating buwan. At makapagbibigay ito sa kanya ng kaunting tiwala. Sinasabi mo ba ito ng totoo? Kaya mo bang pagalingin ang sugat ko? Biglang nawala ang kanyang biro at siya ay nanginginig sa takot. Kung pagagalingin mo ang aking mukha, tiyak na may ibibigay akong gantimpala sa iyo. Namumula ang kanyang pisngi at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Babalik ako upang hanapin ka, ate, sa loob ng kalahating buwan. Hindi ako makapagtagal. Takot na takot akong maapektuhan ng kanyang alindog. Lumiko at bumalik sa silid. Sa susunod na kalahating buwan, ako'y nanatiling tahimik. Tahimik na naghihintay na maibalik ang mga puntos ng pagkukumpuni. Pagkalipas ng kalahating buwan, lumabas ang panel. Natitirang mga puntos ng pagkukumpuni sa araw na iyon, 18. Mga bagay na maaaring ayusin sa kasalukuyan. 3 piraso ng inabandunang gaspil. Maaaring ilagay ang 6 na puntos para ayusin ang 1 piraso. Agad kong sinimulan ang pag-aayos.
Pagkalipas ng ilang sandali, ang 3 pirasong basura ay naging ganap na makintab. Naging walang kapintasan na kalidad na mataas na uri ng pagdagdag ng enerhiya. Pagdagdag ng enerhiya, gawa mula sa esensya ng espiritual na halaman. Maaaring makamit ang antas ng pagsasanay ng enerhiya sa simula. Sa unang pag-inom, maaaring dagdagan ang buhay ng 3 taon. Sobrang saya ko. Agad akong nilunok ang 1 pildoras ng pagsasanay. Umuusbong ang espiritu sa aking tiyan. Matagumpay akong nakaabot sa 2 antas ng pagsasanay. Ang natitirang 2 pildoras ay gagamitin ko kapag matatag na ang aking lakas. Para mas mabilis akong umangat sa 5 antas ng pagsasanay bago harapin si Wang Jiu. Tama na ang oras para sa aking pagkikita kay Chu Sanyang. Tumayo ako at pumunta sa takdang lugar. Habang dumaraan sa isang bahay aliwan na may kalahating nakabukas na pinto. Isang kilalang babaeng manggagamot ang sumilip at ngumiti ng mapang-akit. Ikaw pala ang Kuya Yuan. Halika, maglaro ka muna. Nakilala ko siya bilang si Ning Xuanjiao. Ang asawa niya na si Liang Kongnan ay kapwa namin taga rito. At siya rin ang nagpakilala sa akin sa mundo ng pagsasanay ng immortalidad. Pero ang mag-asawang iyon ay umaasa kay Ning Xuanjiao para ipagbili ang katawan. Si Liang Kongnan ay nagmamay-ari ng isang bahay aliwan para mabuhay. Puno ng pagkasuklam ang puso ko at dali-dali akong lumiko at umalis. Kuya Yuan, huwag kang aalis. Halika, maglaro ka muna. Bibigyan kita ng kalahating presyo. Narinig ko ang sigaw ni Liang Kongnan mula sa likuran. Nadismaya ako at pinalakas ko ang hakbang pabalik sa Wanxianlu. Dumating sa tabi ng pavilyon ng Wanxianlu. Si Chu Saning ay nakaupo roon at naghihintay. May tensyon at pag-asa sa kanyang mukha. Bata, dumating ka na. Umupo ka sa tabi ng ate. Pinaabot niya ang kamay sa tabi ng batong upuan. Pinilit kong umupo. Nang gusto ko nang magsalita, siya na ang naunang nagsalita. Bata, tatawagin na lang kitang kapatid na lalaki. Ako, na ngayo'y tagapamahala ng Wanxianlu. Ang mga hirap na pinagdaanan ko ay hindi mo maiisip. Si Chu Sanyang, sinasadya man o hindi, ay lumalapit sa akin. Pero huwag kang mag-alala, kapatid. Sa lahat ng mga taong lumipas, ako'y nanatiling birhen. Nabigla ako at mahina kong sinabi. Ate, titingnan ko muna ang iyong sugat bago kita gamutin. Dito mo ba siya gagamutin? Medyo nagulat si Chu Sanyang. Pagkatapos ay tumango siya. Kung ganoon, ako na ang bahala. Sana hindi mo ako pandirihan, kapatid. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahan niyang inalis ang belo. Sa kanyang maamong mukha. May itim na peklat ng lason sa ilalim ng kaliwang labi niya. Kung wala lang ang sugat na ito, siguradong maganda siya. Paumanhin, ate. Itinaas ko ang kamay ko para hawakan ang kanyang sugat. Biglang lumitaw ang panel. Natitirang repair points ngayong araw, 12. Maaaring ayusin ang sugat na dulot ng itim na lason. Maaaring gumamit ng 2 repair points para ayusin. Agad kong sinimulan ang pag-aayos. Sandali lang. Ang itim na sugat sa mukha ni Chu Sanyang ay halatang humuhupa. Nanginginig siyang kumuha ng salamin at nakita ang kanyang mukha. Sa sobrang saya, nahirapan siyang magsalita. Ayos na ang mukha ko. Sa wakas ay ayos na. Kapatid, hindi ka ba estudyante ng Yaowang Valley? Anong klaseng medisina ito? May kakaibang hiwaga ang medisina na ito. Kahit hawakan lang. Hindi na kailangan ng iba pang hakbang. Nag-iingat akong magsalita. Ayokong ibunyag ang lihim ng repair panel. Nabanggit ko na sayo, kapatid, na babayaran kita ng maayos. At saka, natatakot pa akong bumalik ang sugat. May malambing na tingin si Chu Sanyang. Pumunta na lang tayo sa iyong kwarto. Gamutin mo ulit ako ng maayos, pwede ba? Pwede tayong pumunta. Obserbahan ko pa ang sugat mo. Hindi agad ako nakariyak. Kakatapos ko lang magsalita, hinila na niya ako papunta sa aking kwarto. Isinara ang pinto. Habang nakatingin ako kay Chu Sanyang na namumula ang mukha, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi niya alam na ang eksenang ito ay nakita. Nining Xuanyao na dumating sa Wanxianlu upang samahan ang mga bisita. Nakita niyang naguguluhan siya. At lihim na nag-iisip na ako rin ay isang katulong sa Wanxianlu. Nang magdaan ang gabi, ako'y nagising na pagod na pagod. Ngunit nagulat na natuklasan kong umabot ako sa ika-4 na antas ng pagbuo ng enerhiya. Dagdag pa ang bisa ng Dong Xuanjing. Matagal nang umalis si Chu Sanyang. Iniwan niya ang isang bag na may bordang lotus. May mahigit 2,000 espiritual na bato sa loob. Kasama pa ang mga talisman ng invisibility, diamond at lakas. Mas marami kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos maghilamos, handa na akong lumabas. Pagkalabas ko sa pintuan, hinarang ako ni Ning Xuanjiao. Ngumiti siya ng malakas ang make-up na puno ng kahulugan. Kuya Yuan, ikaw nga ang nakita ko kahapon. Kung hindi ako sasama sa mga bisita sa Wanxianlu, hindi ko malalaman na dito ka rin nakatira. At naging isang gigolo ka pa. At nakipagsabuatan kay Tindero Chu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagalit ako ng husto at gustong linawin ito. Ngunit mahirap ipaliwanag. Hindi ka na bata. Walang dapat ikahiya dito. Ngumingiti si Ning Xuan at nagwagayway ng kamay. Naghihintay sa akin si Tio Liang sa labas. Matagal na tayong hindi nagkita. Kababayan tayo. Kami ang taya. Kung sakaling namimiss mo kami, huwag kalimutang dumaan sa half door para bisitahin ako. Tunay kang ang si Yuanjie. Tatay, dadalhin kita kumain ng masarap. Narinig ang boses ni Liang Kongnan. Lumapit siya na matangkad at may mabait na mukha. Tigil! May ginagawa pa ako. May malamig na liwanag sa aking mga mata. Mula kay Tiyunan. Tandaan ninyo. Huwag ninyong banggitin na nakita ninyo ako. Lalo na huwag ipaalam sa may-ari ng Lingmi Shop na nandito ako. Kung hindi, magkakagulo. Lumiko ako at umalis. Pagkatapos ay nagtago ako sa eskinita. Gumamit ng invisibility talisman at tahimik na sumunod sa kanila. Kailangan kong tiyakin na hindi nila ibubulgar ang aking kinaroroonan. Pumunta sa sangandaan ng pangunahing daan. Isang lalaki na nakasuot ng magarang damit, na may balbas na parang tupa ang huminto kay Liang Kongnan. Siya si Zhang Huiren, ang may-ari ng Lingmi Shop. May kakayahang magtayo ng pundasyon. Dahil sa kanyang apelyido, tiyak na may kaugnayan siya kay Zhang Yang.
Ginoong Zhang, may utang na loob ka rin sa amin ng aking asawa. Nakarinig din ako ng iyong mga payo. Kaya ko dinala ang aking asawa sa kalahating nakabukas na pinto. Masiglang tinanggap nila yung kongnan. Katatapos lang naming makita sila ang Yuan na batang iyon. Kapag may oras, dadalhin namin siya para makilala ka. Agad na umikot si Ning Xuanyao at inikot ang kanyang baywang upang ipakita na huwag siyang magsalita. Pero huli na. Ngumiti si Zhang Huiren at nagtanong. Saan mo sinasabi na naroon si Yuan Je? Naramdaman kong nanginginig ako. Alam kong tiyak na nais ni Zhang Huiren na maghiganti para kay Zhang Yang. Hindi na dapat magtagal dito. Agad akong lumingon at umalis. Ngunit may narinig akong banayad na alon ng espiritual na lakas mula sa likuran. Paglingon ko, ang mag-asawang layang kongnan ay naging 2 kumpol ng dugo. Nanginig ang puso ko at hindi ako naglakas loob na tumigil. Agad akong bumalik sa Wansen Tower at isinara ang mga bintana at pinto. Pawis ang bumalot sa aking noo. Si Zhang Huiren, isang walang awang tao, at may kakayahan sa antas ng foundation establishment. Ang magalit sa kanya ay tiyak na maghahanap ng sariling kamatayan. Lumipas pa ang kalahating buwan, sakto namang may tiyangge sa bayan. Ginamit ko ang kakayahan kong magbago ng anyo at nagtungo ako sa pamilihan. Sa pangunahing daan, tuloy-tuloy ang pagkukumpuni ng lupa. Sa magkabilang gilid, nagsisiksikan ang mga pwesto at sunod-sunod ang sigawan ng mga nagtitinda. Nakita ko sa isang pwesto ang mga materyales para sa paggawa ng papet. Ang nagtitinda ay isang babaeng nakaputi at may kakaibang aura. Mayroon ding isang basang-basang manual ng paggawa ng papet sa kanyang pwesto. Nakasulat doon ang paraan ng paggawa ng isang mataas na antas na papet. Ito mismo ang kailangan ko. Ginoo, napusuan mo ba ang manuskritong ito tungkol sa mga papet? Nagsalita ang babae. Nakalagay dito ang paraan ng paggawa ng mataas na antas na papet. Kaya lang, nabasa na ito kaya malabo na ang mga titik. Mga espiritual na bato. Hindi ba pwedeng mas mura? Nagkunwari akong nalungkot. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa loob. Hindi ako tumatawad. Matatag ang itsura ng babae. Bahagya akong tumango. Bumili rin ako ng ilang materyales ng papet para malito ang iba. Lilingon na sana ako para umalis. Mukhang bihasa ka rin sa paggawa ng mga papet, Ginoo. Agad na nagtanong ang babae. Hindi ko na itatago pa. Mayroon akong sirang papet na gusto kong ipagawa. Kung bihasa ka, maaari mo ba akong tulungan? Tama ka. Talagang mahusay ako sa larangang ito. Pero sa ngayon, wala akong oras. Paalam. Hindi ako magtatagal dito. Agad siyang nawala sa gitna ng tao. Malapit nang mag-expire ang aking anyo. At ako'y nasa panganib. Hindi ko kayang makipag-ugnayan ng basta-basta. Pagbalik ko sa Wansen Tower, nagkunot ang aking noo. May isang babaeng naglalakbay na nakatayo sa harap ng aking pintuan. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit at ang kanyang mga mata ay mapanukso. Nakita ko na siya ng ilang beses. Alam niyang nakatira rin siya dito. Pero iniiwasan niya. Nakikita ko na ang Ginoong ito ng ilang beses. Dito ka lang nakatira, hindi ba? Ngumiti ang babaeng tagapaglakbay at lumapit. Medyo nauuhaw na ako. Pwede ba akong pumasok para makiinom ng tubig? Pasensya na, hindi pwede. Malamig kong sinagot. Diretsong nilampasan siya. Hindi malinaw ang kanyang pinagmulan. Napaka-praktikal ng King Yufang City. Kung nakapasok siya mula sa labas papasok sa loob. Tiyak na may hindi alam na kapalit. Hindi ako magpapabaya para malagay sa panganib. Sa ngayon, gusto ko lang ayusin agad. Subukan ang kapangyarihan ng papet sa pamamagitan ng pagsubok sa papet. Walang interes na pansinin siya. Mabilis akong lumayo. Tumigil sandali ang babaeng cultivator. Galit na umikot at umalis. Pagbalik niya sa kwarto ng Wansianlo, pagka pumasok niya, narinig ang boses ng lalaki. Keishan, mahal kong kapatid na babae. Nahulog na ba ang loob ng gwapong iyon? Ang totoo, mahina lang siya. Hindi nga siya makatingin sa akin ng diretsyo. Kung hindi, baka naubos na natin ang pera niya. Si Keishan, ang babaeng naglalakbay na kultibador, ay malakas na isinara ang pinto. Nakaakimbo ang mga kamay, puno ng galit ang mga mata. Ang gwapong iyon, sobrang duwag. Hindi naman ito masama. Ibig sabihin natatakot siya sa gulo. Dagdagan mo pa ang effort mo para mahulog siya ng todo sa iyo. Kapag nahuli ko pa siya ni Kaigo ang sa aktong ginagawa, hindi ba't magiging sunod-sunuran na lang siya sa atin, magkapatid? Malalim ang mata ng lalaki. Matindi ang tono ng boses niya. Medyo kumalma ang mukha ni Keishan. Malinaw na magkapatid ang dalawa. Ang plano nila ay isang patibong. Bata pa sila pero nakatira na sa Wanchen Tower. Talagang may masama silang balak. Para lang sa Spirit Stone, handa silang magsakripisyo ng katawan. Nagtago man ako sa loob ng kwarto, di ko alam ang eksaktong panganib. Pero may hinala na rin ako. Kinuha ko ang manual ng papet na nakuha ko sa palengke. Tinitingnan ang mga puntos ng pagkukumpuni sa panel. Sa kasalukuyan, natitira pang 28 puntos ng pagkukumpuni. Ang kasalukuyang maaaring kumpunihin ay ang manual ng manika na may depekto. Maaaring gumamit ng 1 puntos ng pagkukumpuni para ayusin ito. Kailangan lamang ng 1 puntos. Medyo nagulat ako. Agad kong sinimulan ang pagkukumpuni. Pagkaraan ng sandali, naging malinaw ang malabong mga titik sa manual. Naiayos na ang mga nakasulat na kaalaman tungkol sa mga papet. Antas na mataas, kabilang ang mga kaalaman sa paggawa ng iba't ibang antas ng papet. Natuwa ako ng husto. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Pagkatapos ay kinuha ko ang sirang kalasag na may pattern ng pagong. Lumabas ang panel. Kasulukuyang maaaring ayusin na kagamitan. Sira na pag-asa ng pagong. Maaaring gamitin ang 18 na puntos para sa pagkumpuni. Aking agad nakikumpunihin. Ipinapakita ng panel. Natitirang puntos sa pagkumpuni sa araw na ito, siyam. Naayos na ang pag-asa ng pagong. Antas, 2 antas, mababang uri. Uri ng depensa sa lupa. Kayang pigilan ang isang karaniwang atake sa simula ng pagbuo ng pundasyon. Nakapagpahinga ako ng may pangalawang antas ng depensa. Ngunit alam kong si Wang Jiu at si Zhang Huiren sa yugto ng pundasyon ay patuloy na nagmamasid sa akin. Hindi sapat ang paghahandang ito. Nagpa siya akong gumawa ng isang papet.
upang gamitin bilang mata para tingnan ang sitwasyon ng kaaway. Tiningnan ko ang aking kopya at pinili ang isang antas ng mababang kalidad na puppet na ibon. Kumpleto ang mga materyales. Nabigo sa unang pagsubok. Ang puppet na ibon ay nakayuko ang ulo at bibig. Gumamit lamang ako ng 2 puntos para sa pag-aayos. At naituwid ko ito ng napakabuhay. Puppet na ibon. Mababang antas, unang baitang. Maaaring lumipad gamit ang espiritual na lakas. Sa loob ng daang hakbang, maaaring masilip ang lupa. Pinapagana ko ang espiritual na manika na maya at pinapalipad. Ang paglipad ay liksi at sapat na parang tunay. Sa pananaw ng manikang maya, nakita ko ang babaeng nakasuot ng puting damit na dati nagtitinda pa rin. Narinig ko pa siyang nagmumura kung may manika siyang mabibenta. Nagluto ako ng 2 pang unang antas na panlaban na manika. Manikang may kutsilyo at manikang may pana. Balak na ibenta ito. Dumarating na ang dilim. Maliwanag ang ilaw sa pamilihan. Gumamit ako ng teknik upang magtago at lumapit sa pwesto ng babae. Kinuha ko ang 2 pandigma na puppet. Agad na nagulat ang babae at tumayo. Kaya mo palang gumawa ng isang antas na mid-grade na puppet. At ito ay uri ng pandigma. At natapos pa ito sa loob ng isang araw. At walang kahit anong kapintasan. Sanay lang talaga ang kamay ko. Mahinahon akong sumagot. Ako ang nagkamali. Pinakalma ng babae ang sarili niya. Karaniwan, ang presyo ng mid-grade na puppet ay 80 spirit stone. Bibilhin ko silang lahat. Bibigyan kita ng 200 piraso. Kailangan ko rin ng mga puppet. Pwede ka bang gumawa pa ng ilan? Hindi problema ang mga espiritual na bato. Natuwa ako at agad na pumayag. Pagkatapos ng palitan, sinabi ng babae. Kilalanin mo ako. Ako si Hiyu. Tawagin mo akong Liang Daoyu. Pumunta tayo sa tabi ng tindahan. Sinabi ni Hiyu. Hindi ko maitatago. Ako ay isang disipulo ng sekta ng mga puppet. Nakaligtas ako sa pag-atake ng mga kaaway ng sekta at hindi makabalik. Karamihan sa mga puppet na dala ko ay sira. Mahirap makahanap ng mga puppet sa Kinyu Fangshi. Kailangan ko agad ng puppet para protektahan ang sarili ko. May naisip akong paraan. Ang sekta ng mga puppet ay isa sa 6 na malalaking sekta. Maaaring ito na ang pagkakataon ko kung makikilala ko siya. Sakto namang malapit nang mawala ang bisa ng disguise technique. Sinabi ko, may kailangan akong gawin, mauna na ako. Kung kailangan mo ng puppet, matutulungan kitang ayusin ang sira nito. Pero kailangan ng kaunting oras. Mag-isip ka muna ng presyo. 2 araw mula ngayon pupuntahan kita. Kaibigan Liang, mahalaga ito sa aking buhay. Nag-ipon ng lakas ng loob si Hiyu. Kung tutulungan mo ako, handa akong mag-aral kasama ka ng buong gabi tungkol sa mga puppet. Pupuntahan kita. Tumayo ako at umalis, habang iniisip kung paano mag-ipon ng repair points. At baka sakaling makilala ko si Hi. At sa hinaharap ay makapasok sa sekta. Paglabas ko, nakita ko ang anino ni Chu Sanyang. Mukhang kakauwi lang niya kamakailan. Pagbalik sa kwarto, kinontrol ko ang puppet na maya para sumilip. Nakita kong may 2 anino na sumusunod sa akin hanggang sa pintuan ng kwarto. Sila ay ang babaeng mananambang na si Keishan at ang lalaking iyon. Sa pamamagitan ng pananaw ng puppet na maya, narinig ko ang kanilang usapan. Si Kuya ang taong ito. Hindi ako nagkakamali. Kahit na noong huli kitang nakita, hindi ka ganito ang itsura. Siguro gumamit ka ng spell para baguhin ang iyong mukha. Hindi ka lang tamad, nakasakit ka pa ng iba. Hindi matapang ipakita ang tunay na mukha. Tinitigan ni Keishan ang pintuan ng aking kwarto at sinabi, "Ay Sat Visan, ang batang ito, paano nakatira sa Wansenlu? Siguradong marami ang espiritong bato sa kanyang imbakan. Nakapagod ka na, kapatid. Dapat nating lokohin siya." Si Kay Guangyin ay ngumiti ng may panlilin lang. Bakit ako magpapakahirap? Ang gwapo ng batang ito. Hindi rin ako nalulugi. Ngumiti si Keishan na may masamang intensyon sa mga mata. Napailing ako at nagkaroon ng hangaring pumatay. Salamat sa Puppet Sparrow na nakadiskubre ng kanilang panlilin lang. Mapanganib ang puso ng mga nasa mababang antas ng cultivation. Hindi nila dapat ako ginulo. Bigla na lang may kumatok sa pinto. Tinago ko ang aking intensyon na pumatay. Nakita kong si Chu Sanyang ang tumatawag kaya dali-dali akong bumukas ng pinto. Amoy ng pabango ang bumungad. Hindi nakatakip ng belo si Chu Sanyang. Nakasuot siya ng kulay na tela. Isinara niya ang pinto gamit ang likod ng kamay. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Aking mabuting kapatid. Salamat sa'yo, mukhang okay na ako. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko sa'yo. Habang sinasabi ito, hinawakan niya ang aking liig gamit ang malambot na kamay. 2 oras ang lumipas. Masaya si Chu Sanyang na bumangon mula sa kama. Nakita ang mga papalipad na Puppet Sparrow sa labas ng bintana at nagulat. Kapatid, hindi ko akalain na marunong ka pang gumawa ng puppet. Ikaw ba ang gumawa ng Puppet Sparrow na ito? Kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Ginawa ko ito kahapon. Ngumiti si Chu Sanyang at tinapik ang storage bag. Para sa iyo ito. Ito ang dating nakuha kong second level puppet technique. Pwede nitong gawin ang second level puppet na Black Tiger. Pwede rin itong gawing sakyan. Kung interesado ka, pwede mong pag-aralan. Nakatanggap ako ng kopya at labis akong natutuwa. Salamat, ate. Napakahalaga ng teknik na ito ng puppetry. Bakit ka naman papabayaan ng ate mo? Yumakap si Chu Sanyang sa aking liig ng may pagmamahal. May kailangan lang gawin si ate. Mag-aral ka ng mabuti. Baka sa hinaharap ay humingi pa ako sa iyo ng tulong. Pagkatapos sabihin iyon, siya ay umikot at umalis. Kaya't ako ay nagtuon sa pag-aaral ng ikalawang antas ng puppetry. Kasabay nito ay nag-ipon ng puntos para sa pag-aayos. Ilang araw ang lumipas, ang puntos para sa pag-aayos ay umabot na sa 20. Nagpa siya akong lumabas. Dapat kong puntahan ang kasunduan kay Hiyu. At ayusin din ang issue kay Keishan. Kasabay nito ay bantayan ang galaw ni Wang Jiu at Zhang Huiren. Kamakailan, maraming beses nang nakita ng mga tao-tauhan si Wang Jiu na naghahanap sa akin. Banta niyang wawasakin ako. Si Zhang Huiren ay madalas ding naglalakad-lakad sa paligid na nagdudulot sa akin ng panghihina ng loob.
Paglabas ko ng pinto, hindi nagtagal ay nakasalubong ko si Keishan. Naka-makeup pa rin siya at may ngiting matamis na lumapit. Ikaw na naman, Ginoo. Talaga namang may tadhana tayo. Talagang may tadhana. Miss, dito ka rin ba nakatira? Nagkunwari akong mabait at nakisama sa kanyang palabas. Lalo pang naging palakaibigan si Keishan nang makita iyon. Sir, nakakalungkot mag-cultivate mag-isa. Magpakilala naman tayo. Ako si Keishan. Pwede ba tayong maglakad-lakad sa market ngayong gabi? Ayos lang. Hintayin kita dito mamayang gabi. Nagkunwari akong nagulat at agad pumayag. Matapos makipagkwentuhan sandali, lumabas ako ng Wansenlu. Nagtago ako sa isang sulok at ginamit ang puppet na maya para sundan si Keishan. Nakita kong mabilis siyang naglakad papuntang tea house. Sa loob, bukod sa kuya niyang si Kai Guang, nandoon din si Wang Ju. Iyon pala, kasabwat din pala si Wang Ju sa panlilin lang na ito. Talagang magkakapareho ang ugali ng mga ito. Malalim akong bumuntong hininga. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi nila alam na ako ang taong hinahanap ni Wang Ju. Isa itong magandang pagkakataon. Nagpa siya akong tapusin na ngayong gabi sina Keishan, Kai Guang at Wang Ju. Matagal na akong naghintay, kaya handa na akong harapin sila. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Lumakad ako sa direksyong kabaligtaran ng pangunahing daan. Malayo pa lang ay nakita ko si Heyu na naghihintay sa napagkasunduang tindahan. Layang, nandito ka na. Siyang kumaway mula sa malayo. Lumipat tayo sa ibang lugar para makipag-usap. Dinala ako ni Heyu pabalik sa Wanshan Building. Nagrenta rin pala siya ng bahay dito. Nasa tapat lang ng pintuan ko. Sa oras na ito, hindi na epektibo ang aking teknik sa pagtakip ng mukha. Dapat ipakita ang tunay na anyo. Hindi na nagtanong pa si Heyu. Inisip na lang niyang ako ay maingat. Pagkakarating ko sa pasilyo, nagtagpo kami ni Chu Sanyang. Biglang naging maselan ang atmosfera. Aking mabuting kapatid, ano ba yan? May hinanakit sa mga mata ni Chu Sanyang. Ate, wag po kayong magkamali ng akala. Nakipagpalitan lang ako ng mga puppet sa kaibigang ito. Agad akong nagpaliwanag. Hindi kailanman naging lantad ang relasyon ko kay Chu Sanyang. Hindi namin tinanong ang isa't isa tungkol sa nakaraan. Pero may bahagyang damdamin sa pagitan namin. Pagkarinig ni Chu Sanyang, saka lamang lumuwag ang mukha niya at umalis. Ang kwarto ni Heyu ay nasa tapat lang. Pagpasok sa kwarto at pagsara ng pinto, namula siya at nagtanong. Kaibigan Liang, ano ba talaga ang relasyon mo sa may-ari? Basta hindi tulad ng iniisip mo. Basta sinabi ko lang para makalusot. Hindi na nag-usisa si Heyu. Agad siyang kumuha ng mahigit 20 sira-sirang puppet mula sa storage bag. Lahat ay may bakas ng sunog at taga ng espada. Lahat ng ito ay mga puppet ko. Kaibigan, tingin mo ba maayos pa ito? Sagot ko ng tiyak. Ngunit masyadong marami ang mga puppet. Kulang ang aking kasalukuyang puntos sa pag-aayos. Kailangan ng kaunting oras. Huwag mag-alala, Liang. Sapat ang mga jade stone. Si Heyu ay may nag-aalalang ekspresyon. Nanggigigil siya at namumula ang mukha habang nagsasalita. Kaibigan, talagang may kakayahan ka. Maaaring isaalang-alang kong maging katuwang mo sa daan. Medyo nagulat ako. Ang mga disipulo ng sekta ay magbibigay ng ganitong kondisyon. Mukhang talagang nagmamadali siyang ayusin ang mga puppet para sa sariling proteksyon. Iniisip ko sa sarili ko. Ngayong gabi ay makikipaglaban kami ni Wang Ju at iba pa. Kailangan ko ng malakas na puppet bilang huling sandata, kaya sinabi ko. Kaibigang He, may isang bagay akong nais hingin sa iyo, kahit nakakahiya. Kaya kong ayusin ang mga puppet. Ngayong araw, may maayos na akong ilan. Pero ngayong gabi, may mabigat akong laban. Maari ko bang hiramin ang isa mong malakas na puppet bilang panangga? Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang magkokontrol. Hindi ko gagamitin sa masama. Namangha si Heyu. Itinuro ang isang mabagsik na tigre na manika. Kaibigan Layang, ito ang pinakamakapangyarihang manikang meron ako. Ikalawang antas, mababang kalidad. Kung maayos mo ito ngayon, maaari kitang pautangin. Ng buong bahagi ng espiritual na bato. At maibibigay ko ito sa iyo sa gabing iyon din. Tumango ako. Lumapit sa manika at inabot ito. Panel na inilabas. Natitirang repair points ngayong araw, 20. Mga kasalukuyang maaaring ayusin. Sirang puppet, parang nagkaroon ng pakpak ang tigre. Maaaring gamitin ang 18 repair points para ayusin. Kaibigang He, mas mabuting ikaw na muna ang pumunta roon. Huwag gamitin ang iyong isipan para sumilip. Kapag naayos ko na, tatawagin kita. Ayaw kong ilantad ang lihim ng panel ng pagkukumpuni. Tumaango si Heyu. Agad na isinara ang 6 na pandama at humarap. Sinimulan ko ang pagkukumpuni. Pagkalipas ng ilang sandali, nagliliwanag ang mga sigil sa katawan ng puppet. Ang naputol na mga likod na binti at mga pakpak ay naibalik sa liwanag. Nakapag-ayos na ang puppet. Ang bilis naman. Si Heyu ay biglang lumingon na may nakabiglang mukha. Hinawakan ang mga bahagi ng puppet na buo at nagtanong na hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Hindi ako nagbigay ng karagdagang paliwanag. Ang lahat ng dapat ihanda ay handa na. Dapat na ring tapusin ang utang ni Nazuju at mga kapatid na Kai. Gabi sa Kinyufang Market. Ang liwanag ng parol ay nakasalang sa basang lupa. Kaunti ang mga tao. Magkasabay kaming naglalakad ni Keishan sa dulo ng pangunahing daan. Manipis ang kanyang damit at makapal ang kanyang makeup. Sadyang o hindi, hinahawakan niya ako. Ngunit may mga plano sa kanyang mga mata. Kuya Liang, hindi ko pa nababayaran ang renta ko. Maaari ba akong matulog sa iyo ngayong gabi? Siyempre, maaari. Bukas, aalagaan kita ng mabuti, kapatid. Nagpapanggap akong nalulumbay pero alam ko naman. Sa lugar na ito, hindi lang basta simpleng panlilin lang. Mukhang may balak silang magnakaw at pumatay. Tama nga, biglang umingay ang sigaw. Mga magnanakaw, bitawan mo ang kapatid ko. Mabilis na lumapit si Kai Guang. Mukhang galit. Si Keishan agad na tumakbo sa likod niya. Si Kai Guang ay inilagay siya sa likod niya at nanlaki ang mata sa pagtawa ng malamig. Bantay, alam mo bang siya ang kapatid kong babae? Kung gagawin mo ang masama sa kapatid kong babae, kailangang magbigay ka ng paliwanag sa akin. Paano mo gustong ayusin ang bagay na ito?
Inalis niya ang kamay at pinandilatan ang damit na nauntog niya. Sa wakas, nandito na siya. Matagal ko nang pinaghihinalaan na kayo ay mga mandaraya. Tumingin ako sa malayo. May larawan mula sa mga puppet sparrows. Si Wang Jiu ay nagbabantay sa likod ng pangunahing daan. Mukhang sanay na ang mga taong ito sa paggawa ng masama. Agad nang umiti ang magkapatid na Keishan. Si Keishan, na nawala ng hiya, ay ngumiti ng masama. Ang batang ito ay tila nahulaan ito. Matalino ka. Sabi ko, hayaan mo akong makasama siya sa magdamag. Hayaan mo akong maging komportable, saka ka na bumalik. Walang pakialam si Kai Guang, may masamang tingin. Bata, malas mo na nakatagpo ka sa amin. Walang tao sa paligid. Akala mo ba makakalabas ka pa ng buhay? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Mamaya, wala ka ng pagkakataon. Pagkasabi niya, inilabas niya ang makinang na itak. Unahin ko munang sabihin sa inyo ang pangalan ko. Ako si Liang Yuan. Sabi ko nang walang pakialam. Sigurado na akong panalo ako. Napatingin si Keishan. Ikaw pala si Liang Yuan na hinahanap ni Wang Jiu. Pagkasabi nito, biglang lumitaw ang isang tigre na may mga pakpak mula sa dilim. Ano ito? Nanginig si Kai Guang at nagtaas ng kutsilyo para humadlang. Ngunit ang lakas ng ikalawang antas na puppet ay hindi kayang labanan ng kanyang 5 antas ng ki. Sa ilang tunog ng pag-ihi, napatay si Kai Guang ng puppet. Hindi rin nakataka si Keishan. Nadurog siya sa lupa ng mga pangil at namatay agad. Lumapit ako at tinanggap ang kanilang mga storage bag. Tumango si Heyo na kumukontrol sa mga puppet mula sa dilim. Pinabalik ang mga puppet sa anino. Tahimik na naghihintay kay Wang Jiu. Liang Yuan, gago ka talaga. Ikaw pala yan. Mabilis na dumating si Wang Jiu. May peklat sa kaliwang pisngi, nakakatakot. Hinawakan niya ang itim na tore ng mga hayop na may malakas na kapangyarihan. Nang makita niya ang magkapatid na Kai na pumanaw, labis siyang nagulat at nagalit. Ngunit hindi niya napansin ang puppet sa dilim. Sa kabila ng kalagayan niya sa gitna ng paglinang ng enerhiya, at dahil hindi natakot ang puppet tower sa akin, ang matagal nang nakabaong pakiramdam ng panganib ay tuluyang sumabog. Ayaw kong umasa sa kamay ng puppet. Nais ko lang siyang harapin ng personal. Kinuha ko ang invisibility talisman at biglang nawala ang aking anyo. Kasabay na inilabas ang lumilipad na espada na tuwirang tumama sa kanyang noo. Nagulat si Wang Jiu. Agad siyang gumamit ng Wanshu Tower bilang depensa. Ngunit tinamaan siya ng lakas ng lumilipad na espada na nagdulot ng pagkabigla sa kanyang puso. Ito ay pangalawang antas na lumilipad na espada. Mamatay ka na. Sumigaw siya habang tinatamaan ang lugar ng alon ng espiritu. Agad kong inilabas ang kalasag na may disenyo ng pagong. Ang matibay na espiritu ang pumigil sa atake. Ito ay isang pangalawang antas na panangga. Nakarating ka na rin sa ika-4 na antas ng pag-ensayo ng enerhiya. Lubos na naguluhan si Wang Jiu. Sa kanyang pagkagulo, ang lumilipad na espada ay tusok ng diretso sa kanyang noo. Tinanggal ko ang palatandaan ng pagiging tago. Lumapit ako sa kanyang bangkay at kinuha ang bag ng imbakan at ang tore ng libong hayop. Naramdaman kong labis ang ginhawa sa puso. Hindi ko namamalayan na ako'y lumampas na sa dating pang-aapi na nagbigay sa akin ng di mapakali. Liang, hindi ko akalaing marunong ka pang mag-sword control. At ang gamit mo pa ay pangalawang antas na espada. Nawala man lang ako. Si Heyu ay nag-imbak ng puppet at lumabas na may nakangiting mukha. Hindi lang iyon, mayroon ka pang pangalawang antas na invisibility talisman. Talagang hindi basta-basta ang mga baraha mo. Ngayon ko lang nalaman na ang espada ay isang antas na pangalawang uri. Natuwa ako sa loob ko. Bumalik na tayo. Hindi tayo dapat magtagal dito. Hayaan na lang silang mabulok ang mga bangkay ng mga masamang tao sa disyerto. Nang handa na sanang umalis, si Heyu ay tumayo sa kanyang pwesto, namumula ang mukha at mahinang nagsabi. Liang, sinabi ko na sa iyo dati na tulungan mo akong ayusin ang puppet. Magiging magkapareha tayo sa landas. Bakit hindi ka na lang mag-overnight sa akin ngayong gabi? May init akong naramdaman sa puso ko. Si Heyu ay nagmamadaling magligtas ng sarili, ngunit humahanga sa aking lakas. At kailangan ko ring gamitin ang kanyang pagkakakilanlan sa sekta. Pareho kaming may kailangan at may kaunting damdamin. Kinabukasan ng umaga, nagising kaming dalawa. Si Heyu ay nakatalikod sa akin at mumiti ng bahagya. Kaibigan Liang, hindi na natin kailangang maging ganito kastrikto ang relasyon ngayon. Tatawag na lang kita na Ginoo. Tawagin mo naman akong Xiaoyu. CJ, Xiaoyu, ang iyong enerhiya. Naramdaman kong mas malakas ito kaysa kahapon. Nakamit ko na ang breakthrough. Salamat sa iyong aklat na Dongsu Anjing. Namumula ang mga pisngi ni Heyu. Naramdaman ko rin ang pag-unlad ng aking lakas. Isang hakbang na lang at mararating ko ang ika-5 antas ng Ki Refining. Hinahawakan ko ang Beast Tower. Paalala ni Heyu. Ginoo, ang sandatang ito ay para hulihin ang mga espiritong hayop. Karaniwang ginagamit ng mga disipulo ng Fangshu Mountain. Maaaring may kaugnayan si Wang Jiu sa Wanshu Mountain. May naisip ako. Ang Wanshu Mountain ay isa sa 6 na pangunahing sekta na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga espiritual na hayop. Sa Wanshu Tower, isang espiritual na hayop lamang ang maaaring kunin sa panahon ng pag-aalaga. Tila nais ni Wang Jiu na iwanan ang puwang para sa mas magandang espiritual na hayop. Naging pabor ito sa akin. Pagkatapos, kinuha ko mula sa imbakan ni Wang Jiu. Kinuha ang isang espiritual na jade na mukhang isang espiritual na talisman. Nakilala ni Heyu na ito ay isang komunikasyon na talisman. Nakasulat dito ang mga salitang King Yu. Marahil ito ay para makipag-ugnayan sa may-ari ng King Yu Market. Nasilaw ang aking mga mata. Si Wang Jiu ay dati nang nangasiwa sa mga espiritual na bukid at kubo sa paligid ng pamilihan. Ngayon siya ay patay na. Bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataon at akuin ito? Maari kong palakasin ang aking impluensya. At gamitin ang mga espiritual na bukirin at espiritual na hayop para mag-ipon ng espiritual na bato. Ngunit kapag naaalala ko si Zhang Huiren na nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon, hindi pa rin ako nagiging kampante at kailangang mag-ingat sa aking mga kilos. Nang hapong iyon, pumunta kami ni Heyu sa labas ng pamilihan. Napakaliwanag ng langit.
At mula sa malayong bundok, narinig ang malinaw na huni. Ipinaliwanag ni Hiyu. Iyon ay isang mababang antas na espiritual na hayop, ang hulonyong ibon. Napakamura. Pumunta kami sa isang lugar ng pag-aalaga ng espiritual na hayop. Ang nag-aalaga ay si Lin Cheng na nakilala ko noon sa labas. Magulo ang kanyang buhok at payat ang katawan. Mukhang nag-aalala siya. Bro, dumating ka ba para bumili ng espiritual na hayop? Tito Lin. Tumango ako bilang tugon. Agad na ipinaliwanag ni Lin Cheng. Ito ay isang antas na mababang uri ng espiritual na hayop. Kapag ganap na itong hinog, nakakagawa ito ng apoy. Kahit hindi pa ganap na hinog, pwede na itong patayin at kainin. Mataas ang nutrisyon nito. Tito Lin, bakit hindi ka pa pumatay ng ilan para kainin? Halos hindi ko na mabayaran ang renta ko. Ngumiti si Lin Cheng ng mapait. Itinuro ko ang ilang mga apoy na ibong tila walang sigla. Tito Lin, may sakit ba ang mga ito? Hindi naman ganun. Mas tamang sabihin na may sakit sila sa dugo na may kinalaman sa apoy. Kapag nalampasan nila ito, maaari pa silang umangat ng antas. Pagkat sila ay mga ibong luan na may dugong mula sa mataas na antas na espiritong ibong kingluan. Pero halos hindi ko na kinakaya. Kung hindi ko mabenta bago mamatay, lugi ako. CJ, bibili ako ng may sakit. Nagulat ako sa tuwa. Sakto, magagamit ko ang repair points. Natuwa si Lin Cheng ng labis. Agad siyang kumuha ng isang may sakit na ibon. Biglang may naramdaman akong alo ng espiritu mula sa malayo. Nanginig ang puso ko. Tito Lin, bumalik ka na agad. Baka may nagkukunwaring gulo para magnakaw ng espiritong hayop. Nang makarating kami sa farm, gulo na ang lahat. Mula sa higit 100 apoy na ibon, 5 na lang ang natira. Halos lahat ng may sakit ay ninakaw. Grabe talaga. Sino ang walang konsensya na nagnakaw ng aking espiritu? Si Lin Cheng ay labis na nagdadalamhati at nagalit. Tiyakin mo munang kalmahin ang iyong sarili, Tio Lin. Ibigay mo sa akin ang may sakit na iyon. May paraan akong maihahatid ang magnanakaw. Sabi ko sa kanya, ang plano ay gamitin ang naayos na Fire Phoenix bilang pain upang ilantad ang magnanakaw. Itinaas ko ang aking kamay upang hawakan ang may sakit na ibon. Panel eject. Natitirang repair points ngayong araw, 3. Mga kasalukuyang maaaring ayusin. Apoy na Phoenix na may Fire Attribute Bloodline Disease. Maaaring gumamit ng isa repair point para ayusin. Pagkatapos simulan ang pag-aayos, ang dating lupaypay na apoy na Phoenix ay biglang naging masigla. Ang mga balahibo nito ay kumikislap sa gintong liwanag. 10 beses na lumakas ang katangian ng apoy. Gumaling na ang sakit sa dugo ng Fire Luan Bird. Ikalawang antas. Pinakamahusay na espiritual na hayop na may katangian ng apoy. May bahid ng dugo ng kingluan. Maaaring gamitin bilang lumilipad na sakyan at pantulong sa laban sa yugto ng Foundation Establishment. Agad kong pinatulo ang dugo para kilalanin bilang amo at ginawa ko siyang espiritual na alaga. Namangha sina Hiyu at Lin Cheng. Si Lin Cheng ay labis na nagsisi at nagalit. Pinatahimik ko siya at sinabi ang plano para hulihin ang kaaway. Biglang nagliyab ang galit sa mga mata ni Lin Cheng. Agad siyang pumayag na makipagtulungan. Pagbalik sa Wansenlu, kinuha ko ang simbolo ng komunikasyon at sinabi kay Hiyu. Si Yaoyu, balak kong kunin ang paligid ng pamilihan. Para mag-hire ng tao na magtanim ng espiritual na damo at mag-alaga ng espiritual na hayop. Kailangan pang magtagal bago maayos ang iyong puppet. May iba ka bang naiisip? Ngumiti si Hiyu. Siyempre, sinusuportahan kita. Saktong-sakto, mayroon din akong espiritual na bato na makakatulong. Ipinasa ko ang espiritual na lakas upang buhayin ang mensahe. Narinig ang boses ng matanda sa loob. Anong nangyari? Ginoo, gusto kong umupa ng lupa. Nasaan ka? Nasa Wansenlu po ako. Hintayin mo ako sa harap ng pintuan. Pagkalipas ng ilang sandali, 2 anino, isang matanda at isang bata ang dumating. Pareho silang may hawak na Berding Jade token. Mahinang bumulong si Itay. Ginoo, ang matandang iyon ay tila ang pinuno ng pamilihan. Antas ng Cultivation Foundation. Ngunit nasira ang kanyang dantian at nawala ang lahat ng lakas niya. Tanging matibay na katawan na lang ang natira. Natuwa ako sa aking isipan. Baka kayang ayusin ng repair points ang kanyang dantian. Kung magagawa ko siyang tulungan, magkakautang siya ng loob sa akin. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang matandang Fang. Hindi na siya nagsalita pa. Nakipag-usap lang ako tungkol sa pagrenta ng lupa. Nagbigay ako ng 5,000 spirit stone bilang deposito. Pumirma ako ng kontrata ng spirit talisman kay matandang Fang. Kinuha ko ang 100 mo ng mga kubol sa labas. 100 mo ng kagubatan ng spirit beast at 100 mo ng spirit field. Sa susunod na 3 araw, inasikaso ko ang mga lupang kinontrata ko. Ginamit ko ang puppet na maya bilang paniktik laban kay isang huweren. Kapag nasa labas ako, palagi kong ginagamit ang concealment technique para hindi makilala ang aking pagkakakilanlan. Noong araw, ang mga kapitbahay at mga naglalakbay ay nakita akong nagkontrata ng malaking lupain. Lahat sila ay nagbigay ng papuri. Ako'y bahagyang tumango bilang tugon at nanatiling malayo. Sa araw na ito, muli akong dumating sa puok ng pag-aalaga sa Lin Cheng. Pagdating ko, narinig ko ang kanyang pag-iyak. May magnanakaw. Huliin ang magnanakaw. Ang natitirang 5,000 na apoy ay nawala. Kasama na ang aking napakahalagang Fire Luan Bird, ninakaw din ito. Sa malayong kagubatan, ang mag-amang may matulis na bibig at mukha ng unggoy ay nagtatago sa likod ng bato. Hawak ng lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang tagong talisman at masayang nagsabi. Ang galing! Nakuha na natin ang second tier na espiritual na hayop. Anak, yayaman na tayo. Tatay, patay na si Wang Ju. Masyado pang bata ang bagong kumuha ng kontrata. Siguradong hindi niya tayo mahuhuli. Hintayin natin kumuha siya ng tao, saka tayo bumalik. Sumang-ayon ang binata. Pagkasabi niya, agad kong inilabas ang lumilipad na espada. Anak, umalis ka na. Itinulak niya ang binata palayo. Pero siya ang natamaan ng lumilipad na espada sa dibdib. Nang makita ng binatilyo ang nangyari, agad siyang tumakbo palayo. Ngunit tinamaan siya ng lumilipad na espada mula sa likod at agad siyang namatay. Agad kaming lumapit ni Hiyu.
Kinuha namin ang kanilang mga storage bag at B-string na kasangkapan. Nandoon ang lahat ng ninakaw na Fireluan birds. Mababang antas na B-string na kasangkapan. Kayang maglaman ng spirit beast pero hindi naman mahalaga. Galit na sinipa ni Heyu ang bangkay. Ang mag-amang ito ay nagnakaw ng mga ari-arian. Dumating si Lin Cheng at nakita na patay na ang magnanakaw. At nakita rin ang espiritu ng hayop na nawala at nakuha muli. Sobrang nasabik at hindi makapagsalita ng maayos. Patuloy siyang nagpapasalamat sa akin. Ibinalik ko ang singsing ng hayop at inilagay ang napakagandang fire phoenix sa loob nito. Nag-usap kami ng kaunti at naghanda ng umalis. Hindi ako nakalayo. Nang makita si Ginoong Fang at ang kanyang apo na naakit ng ingay. Tinanong ni Ginoong Fang ang tungkol sa nangyari kay Lin Cheng. Nang malaman niyang kaya kong ayusin ang sakit ng dugo ng fire phoenix at itaas ito, ang kanyang mahinahong anyo ay biglang nagbago. Maliwanag na naisip niya ang kanyang nasirang dantian. Nagmamadaling sinabi ng kanyang apo, "Lolo, siya yung bagong umupa ng lupa sa iyo. Talaga namang may kakayahan siya. Mabilis tayong pumunta roon. Hilingin mong tulungan ka sa pag-aayos ng iyong dantian. Ano man ang halaga, handa akong ibigay." Dahan-dahang sinabi ni Ginoong Fang habang pinipigilan ang kanyang pananabik. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Kumita ako ng malaki sa paligid ng pamilihan. Naibalik ko na ang 5,000 espiritual na bato sa renta. Puno ng espiritual na bato ang bag ng imbakan. Naging lihim na mayaman sa pamilihan. Ngunit ako ay nananatiling maingat. Bago lumabas ay palaging gumagamit ng pagtatakip ng mukha. Pangunahing iniiwasan si Zhang Huiren, ang may-ari ng tindahan ng espiritual na bigas. Ngayon ay araw ng palengke sa pamilihan. Sa ilalim ng Wanxianlu, maraming tao ang dumadaan. Ako si Hiyu ay lumabas. Hindi ko inasahan na makikita si Ginoong Fang sa mga nagtitinda at mga nag-iisang cultivator. Nakaupo siya sa lilim ng puno. May ilang gamit na inilatag sa harap niya sa tela. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa Wanxian building. Malinaw na hinihintay niya ako. Bakit kaya nandito si Ginoong Fang? Nagulat ako at naging maingat. Ngunit nakilala niya ako agad. Mukhang masyadong kapansin-pansin si Heyu. Nagtama ang aming mga mata at tumango siya sa amin. Diretso akong lumapit. Sa puting tela, ang nakabalot na kalahating nasunog na pergamino ng tupa ay nakakuha ng aking atensyon. Ito ay isang mapa ng maliit na proteksyon sa bundok. Sa aking nasasakupan, madalas may mga nakawan. Ang mapang ito ay talagang kailangan ko. Kaibigan, kilala kita. Kamusta ka sa mga nakaraang araw? Unang nagsalita si Ginoong Fang. Nakilala ko na si Ginoong Fang. Kaibigan, may napansin ka bang bagay? Ilan ang halaga ng mga espiritu na bato na ito? Itinuro ko ang sirang diagram ng aray. May koneksyon tayo, kaya't nakilala kita. Ibibigay ko sa iyo ang nasirang formation diagram na ito. Hindi ko nasisingilin ng spirit stones. Sabi ni matandang Fang nang walang emosyon. Tinanggap ko ito nang walang pag-aalinlangan at inilagay sa storage bag. Nahulaan ko na sa aking isipan. Tiyak na nalaman niyang kaya kong gamutin ang sakit sa dugo ng Fireluan bird. Gusto niyang ipagamot sa akin ang sira niyang dantian. Pinanatili ko ang aking composure at hindi ko ito inamin. Siyempre, mas malaki ang utang na loob kung siya ang unang magsalita. Matandang Fang, mauuna na akong umalis. Babalik ako sa Wanxian Tower. Pagpasok ko pa lang, sumalubong agad ang mabangong hangin. Lumapit si Chu Sanyang na napakaganda at kaakit-akit. Ano ang ginagawa ng mahal kong kapatid? Si Xiaoyu, bumalik ka muna. May kailangan lang akong pag-usapan sa tagapamahala. Sinabi ko kay Hiyu. Bagaman may pagdududa siya sa mukha, maayos siyang tumango at umalis. Pagkawala ni Hiyu, niyakap ako ni Chu Sanyang ang salig, at sumama sa aking kwarto. Pagkatapos ng lambingan, tinanong ko tungkol kay Ginoong Fang. Maingat na sinabi ni Chu Sanyang. Ang tunay na pangalan ni Ginoong Fang ay Fang Xiangxin. Siya ang may-ari ng King Yu Fang Market. Dati siyang isang mataas na antas na tagapag-ayos ng pagtatatag. Bagaman nanalo sa laban hanggang kamatayan, nasira ang kanyang tiyan. Natira na lang ang katawan na pinatibay ng pagtatatag. Ngayong araw, nasiyahan na ang ate mo. Mas malakas ang ate mo kaysa sa maliit mong kalikot. Umalis na ang ate, hahanap siya sa iyo kapag may oras. Umalis si Chu Sanyang na nakabalot sa gasa. Tumayo ako at mapait na ngumiti. Tahimik na nagtataka kung bakit siya masyadong malaya. Naghahanda akong ayusin ang aray. Mayroon akong 35 puntos na natitirang ayusin. Ngunit sa oras na iyon, may ingay mula sa aray. Lumabas ako at tumingin. Sa ilalim ng bubong, ang aking sparrow puppet ay nasira sa lupa. Ito ang iyong puppet. Sa wakas, natagpuan ko na ang tao. Bakit mo inilagay ang puppet dito? Ano ang nakita mo? Sa likod ng artipisyal na bundok, isang binatang may sira-sirang damit ang galit na lumabas at itinuro ako. Sabihin mo kung sino ka. Ginamit mo ang puppet para manmanan ako. Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Pasimula na sana akong magalit. Nakarinig ako ng malambing na boses ng babae na umaawat. Kilala ko ang babaeng iyon. Siya pala ang asawa ni Zhang Huiren, si Ginang Zhang. Madalas siyang hindi mapakali. Ngayon, palihim siyang nakikipagkita sa binatang iyon sa likod ni Zhang Huiren. Bumalik ako hawak ang sirang manika. Ginamit ko ang isa repair point para ayusin ito. Naisip ko na si Zhang Huiren ay pumatay sa mag-asawang Layang Kongnan at hindi kami titigil hanggat hindi kami nagkakasalungat. Pinigilan ko ang aking galit at pansamantala silang pinabayaan. Ngunit sa likod ng isip ko, nagpa siya akong hindi patapos ang usapan. Nakahinga ako ng malalim at kinuha ang balumbo ng diagram. Agad na lumabas ang panel. Nananatiling natitirang puntos ng pagkukumpuni sa araw na iyon 34. Mga bagay na maaaring ayusin sa kasalukuyan. Nakasirang diagram ng proteksyon sa bundok. Maaaring gumamit ng 2 puntos ng pagkukumpuni para ayusin. Pagkatapos simulan ang pagkukumpuni. Ang nasunog na balat ng tupa ay kumikislap at gumagalaw. Ang mga sirang bahagi ay mabilis na bumabalik sa dati. Ang maliit na depensa ng bundok ay naayos na. Ang saklaw ng proteksyon ng bundok ay sumasaklaw sa daang ektarya. Maaaring pag-ugnayin ang espiritu at lupa upang makabuo ng hadlang na ulap.
upang hadlangan ang mga cultivator na nasa ilalim ng yugto ng Foundation Establishment. Agad akong pumunta kay Hiyu para ibahagi. Nang makita niya ang buo kong mapa ng labanan, nagulat siya at pinisil ang kanyang bibig. Ginoo, hindi ba nasira ang mapa ng labanan mo? Swerte ko lang. Nakakuha ako ng isang gamot na kayang mag-ayos nito. Pinaikot-ikot ko lang ang sagot. Napakabuti. Ngayon, may mapa na tayo. Ang grupo namin ang nagmamay-ari ng labas ng pamilihan. Kaya hindi na kami matatakot sa mga magnanakaw. Natuwa si Hiyu. Ang swerte mo talaga, Ginoo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Sa pag-aasikaso ng immortalidad, pinakamahalaga ang pagkakataon. Tama nga ang desisyon kong sumama sa iyo. Mainit ang tingin ni Hiyu. Kahit nakakasama ko lang si Chu Sanyang, napilitan akong tanggapin. Nang mag-double cultivation kami, muling gumana ang aking Dongsu Anjing. Biglang umugong ang aking dantian. Naka-breakthrough ako sa ikapitong antas ng key refining. Pumasok ako sa huling yugto ng key refining. Nakamit ko ang breakthrough. Simula ngayon, isa na akong cultivator sa huling yugto ng key refining. Masayang sabi ko. Binabati kita, Ginoo. Namumula ang pisngi ni Hiyu. Nasa rurok na siya ng paglinang ng key. Kailangan na lang niya ng Foundation Establishment Pill para subukan ang Foundation Establishment. Maghanda na tayo ng formation. Masigla akong sumama kay Hiyu sa labas ng pamilihan. Abala kami buong araw. Sa wakas, natapos naming ilagay ang mga maliit na protective array sa buong lupang kinontrata namin. Habang binubuo ang formation, nakapikit si matandang Fang sa loob ng bahay, nagpapahinga. Bigla siyang dumilat. Pumasok ang apo niyang si Fang Rushuang, tuwang-tuwa. Lolo, may paggalaw sa formation. Yung maliit nating formation na panangga sa bundok ba? Rushuang, halika. Tingnan natin. Tumayo si matandang Fang. Alam niya na tiyak na ito ang aking inilatag na bitag. Nagtataka siya kung paano ko naibalik ang pagkakaayos mula sa sirang mapa. Kakatapos lang namin ni Heyugang. Nalaman namin sa pamamagitan ng ibon na puppet na may sumusunod sa amin. Siya nga ang kabataang si New Yizhi na lihim na nakikipagkita kay Yan Zhang. May antas ng pagsasanay sa huling bahagi ng pagbuo ng ki. Natakot siyang isiwalat ko ang lihim kaya't nais niyang patayin ako. Anong nangyari, Ginoo? Nagtanong si Heyu, isang nakakadiring trader. Ikinuwento ko ang tungkol kina New Yizhi at Ginang Zhang. Kita rin kay Heyu ang pagkainis. Totoong magkasabwat ng mga taksil. Sinusundan pa ba tayo ng Ginoo? Ano ang dapat nating gawin? Xiaoyu, hintayin mo ako sandali. Gusto kong pumatay ng tao. Sabi ko ng malamig, may ilang mga bandera ng pormasyon pa tayo. Bakit hindi natin subukang gamitin ang pormasyon para labanan ang nakakainis na nilalang na ito? Biglang lumiwanag ang isip ko. Sa oras na ito, si Niwizi ay humahabol na. May malamig na ngiti sa kanyang labi. Bata, kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagtingin sa mga bagay na hindi mo dapat nakita. Hindi kailanman dapat malaman ng iba ang tungkol sa akin at kay Ginang Zhang. Tanging ang mga patay lang ang makakapagpanatili ng sikreto. Ginagawa ko rin ito para sa pag-aalsa at para mabuhay. Ang pagkuha ng asawa ng iba ay para rin sa mga espiritual na bato. Huwag mo akong sisihin. Ano ito? Bigla siyang nagbago ang kulay ng mukha. Napuno na ng makapal na ulap ang paligid. Hindi maganda. Isang formation ito. Tumalikod siya para tumakas pero huli na. Isang pilas ng pilak na liwanag ang tumagos sa ulap. Diretso siyang bumagsak sa lupa. Lumabas kami ni Hiyu mula sa ulap. Lumuhod kami at kinuha ang kanyang storage bag. May higit sa 1,000 spirit stone sa loob. Mayroon ding isang gintong makinang na 4 na sulok na selyo. Ito mismo ang pangunahing sandata ni Zhang Huiren, ang Vajrasil. Nang makita ni Heyu ang seryosong mukha ko, agad siyang nagtanong. Ano nang nangyari, Ginoo? Ang sandatang ito ay pangunahing sandata ng aking matinding kaaway. Ang salbahing traidor na ito. Ang ninakaw niyang tao ay ang aking asawa mula pa noong panahon ng Foundation Establishment, na asawa ng aking matinding kaaway. Isisiwalat ko ang alitan ko kay Zhang Huiren. May ganitong bagay pala. Nagulat si Heyu. Hindi ba't parang mainit na patatas ito? Anong gagawin natin? Itapon na lang natin lahat ng storage bag. Umiling ako. May paraan ako. Naisip ko si Ginoong Fang. Marahil ay maaalis niya ang diwa ng Diyos mula sa kagamitan. Para magamit ko ito. Kinuha ko ang mensaheng simbolo upang makipag-ugnayan kay Ginoong Fang. Di nagtagal ay nakita ko siya sa Wanshan Tower. Sa pavilion kasama si Fang Rushuang. Maganda ang paghawak ni Miss Chu Sanyang sa Wanshan Tower. Mukhang kailangan ko ring umupa ng tirahan dito. Ano sa tingin mo, Rushuang? Lolo, magrenta ka na ng 2 kwarto. Ako naman ay 1 kwarto. Ngumiti si Fang Rushuang. Ginoo Fang, narinig ko ang tungkol sa iyong sugat. Narinig ko rin na nagtanong ka tungkol kay Lin Cheng. At nalaman mong ginamot ko ang sakit sa dugo ng espiritong hayop. Kaya't nangahasa kong tingnan ang iyong sugat, Ginoo. Diretso akong sasabihin. Si Ginoong Fang ay kalmado. Kaya ako, matanda na, sasabihin ko rin ang tapat. Kung kaya mong pagalingin ang aking dantian, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng akin. Kasama na ang aking magandang apo na babae. Taos puso ang pananalita ni Ginoong Fang. Namula ang pisngi ni Fang Rushuang at pinadyak ang paa niya. Nawawala ako sa aking isip. Hinawakan ako ni Heyu sa baywang ng mahigpit. Agad akong nagbalik sa katinuan. Kaibigan, sabihin mo na. Alam kong may kailangan ka sa akin. Kaya ka nandito. Tama ba ang sinasabi ko? Talagang may kailangan kang ipakiusap. Kinuha ko ang storage bag. Ganito ang sitwasyon. Mayroon akong isang mortal na kaaway. Isa siyang cultivator sa Foundation Establishment Stage. Patuloy akong tumatakas mula sa kanyang paghabol. Dahil sa ilang dahilan, nakuha ko ang kanyang talagang magic tool. Nasa loob ng storage bag na ito. Nandoon ang isang piraso ng kanyang espiritu. Matandang Fang, hindi ko alam kung may paraan ka para alisin ang espiritu sa loob ng kasangkapang ito. At mapasakamay ko ito. Ang pangunahing kasangkapan ng isang tagapagtatag. Naging interesado si Matandang Fang. Sa totoo lang, mahirap ito.
Isa lang ang paraan ang pilit itong sirain. Hayaan ang espiritu na walang matakbuhan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi buo ang pangunahing sandata, hindi rin mananatili ang espiritu. Magtatagal lang ito ng 15 minuto bago mawala. Kahit ang may-ari ng sandata ay masasaktan dahil sa pagkasira ng pangunahing sandata. Kung ganito ang kalagayan ang sandata na ito, hindi mo rin magagamit, hindi ba? Kaibigan, naisip mo na ba ng mabuti? Talaga bang gagawin mo ito? Agad akong tumango. Maraming salamat, Ginoong Fang. Sisira ko siya. Hindi ko siya dapat malaman na ako iyon. At hindi rin dapat niyang malaman na nandito ako. Natuwa ako sa puso ko. Kung masira, kaya ko pa itong ayusin. Hindi lang mapipinsala si Zhang Huiren ng malubha, makukuha pa ang mahiwagang kagamitan. Napakadali nito. Kinuha ni Ginoong Fang ang bandila ng depensa. Mabilis niyang inilatag ang panangga na pormasyon. Hindi alam ng kaibigan. Magaling ako sa mga pormasyon. Ang pormasyon na ito ay nagpapahintulot sa may-ari ng mahiwagang kagamitan na hindi ito maramdaman ng buo. Huwag kang mag-alala. Ang estratehiya ng lolo ko ay ligtas kahit ilabas mula sa bag ng imbakan. Si Fang Rushuang ay nakamit ang daan. Pagkatapos mabuo ang estratehiya, kinuha ko ang Vajrasil at iniabot kay Ginoong Fang. Pinilit niyang hatiin ito sa dalawa. Sa malayo, si Zhang Huiren mula sa Lingmi Shop ay biglang sumuka ng dugo. Maraming salamat, Ginoong Fang. Agad kong kinuha ang sira-sirang Vajrasil. Malaki ang naitulong mo sa akin. Pinapangako ko sa iyo na gagalingin ko ang iyong dantian. Ngunit kailangan ko ng kaunting panahon. Hindi rin ito tatagal. Seryoso akong nangako. Sa totoo lang, sapat ang 32 repair points ko ngayon. Gusto ko lang munang ayusin ang Vajrasil para palakasin ang lakas ko. Sabi mo, tiyak na mangyayari. Hindi maitago ni matandang Fang ang kanyang pananabik. CJ. Kaya kong maghintay ng oras na kailangan mo. Ang tagal ko nang naghihintay nitong mga taon. Hindi ako nagmamadali. Rushan, kunin mo ako ng isang talisman ng kidlat. Kaibigan, may kaaway ka ba dito sa King Yu Market? Hindi pwedeng may mangyari. Kinuha ni Fang Rushuang ang isang espiritual na talisman na puno ng espiritual na lakas at iniabot sa akin. Tinitigan ko ito ng mabuti. Ito pala ay isang pangalawang antas na mababang uri ng Thunder Talisman. Kayang magdulot ng malubhang pinsala sa yugto ng Foundation Establishment. Agad ko itong tinanggap. Kung ganoon, aalis na po ako, Senior. Paglabas ko sa pavilion, labis ang aking tuwa. Hindi lamang nakuha ang Diamond Seal, kundi pati na rin ang Thunder Talisman. Napakalaki ng nakuha. Ngunit kasabay nito, dumarating ang panganib. Nasira ang orihinal na kagamitan ni Zhang Huiren. Tiyak na magiging baliw siya sa paghahanap sa akin. At ang ating alitan ay kailangang matapos sa wakas. Habang ako'y nag-iisip, narinig ang tunog ng ngipin na nagngangalit. Ikaw ba si Lei ang Yuan? Siguradong ikaw iyon. Namatay ang ilaw ng kaluluwa ni Izzy. Siguradong ikaw ang may gawa nito. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ikaw ba ang pumatay sa aking Izzy? Lumiko ako para tumingin. Nakita si Yanji, Zhang na galit, na nakatayo sa ilalim ng bubong na 100 talampakan ang layo. Na may mga mata na namumula, malinaw nakakaiyak lang. Nakaputing damit siya at itinuturo ako na nagagalit. Ay Yanji, Zhang, bakit ka nandito? Ano bang sinabi mo na ginawa ko? Wala akong kaalaman tungkol kay Izzy. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Malamig kong itinanggi at hindi umamin. Galit na sinabi ni Ginang Zhang. Ikaw nga. Nagkukunwari ka pang walang alam. Nang makita kita, alam kong ikaw yon. Yung maya na papet nung araw na yon, iyo yon. Matagal mo nang alam ang tungkol sa akin. Ginang Zhang, ayaw mo rin sigurong malaman ng asawa mo ang mga ginagawa mo, di ba? Nagkunwari akong mahina. Pero lihim akong napangisi sa loob. Kita sa mukha ni Heyu ang pagkasuklam at ayaw na niyang makipag-usap pa. Ngunit bigla kong binago ang usapan. Ginang Zhang, nalulungkot ka lang naman. Hayaan mong samahan kita. Napatingin si Heyu sa gulat. Pero hindi ko na pinatulan si Ginang Zhang. Pinatong ko ang kamay ko sa imbakan na bag. Kinuha ko ang Thunder Talisman na bigay sa akin ni matandang Fang. Sa utos ng batas, agad kong ginamit ito. Biglang bumagsak ang kidlat mula sa malinaw na langit. Hindi nakaiwas si Ginang Zhang, isang babaeng nasa yugto ng Foundation Establishment. Namatay siya agad sa tama ng kidlat. Nagdesisyon akong walang pag-aalinlangan. Agad kong kinuha ang kanyang bangkay at imbakan na bag. Agad na umalis kasama si Heyu. Hindi kalayuan, napansin ni Chu Sanyang at bumulong. Ang aking mabuting kapatid ay talagang mabilis. Sabay kuha ng espiritual na talisman upang itago ang mga bakas ng pagbisita ni Ken Zhang. Si Ginoong Fang sa Wanshan Tower ay napansin din ang ingay at tahimik na tumango. Ang batang ito ay talagang may determinasyon, isang magandang potensyal. Nang bumalik sa aking tahanan, bagaman hindi ako nagpanik. Alam ko na ang panganib ni Zhang Huiren ay malapit na. Si Qiangi, Zhang ay tiyak na may ilaw ng kaluluwa. Sa oras na ito, tiyak na siya ay nababaliw. Kinuha ko ang sira na gintong seal. Agad na lumitaw ang panel. Natitirang mga puntos ng pagkukumpuni sa araw na iyon 32. Mga spell na maaaring ayusin sa kasalukuyan. Sira na gintong seal. Maaaring gumastos ng 26 na puntos ng pagkukumpuni para sa pagkukumpuni. Kahit malaki ang konsumo ng ikalawang antas na mataas na kasangkapang ito. Para sa sariling kaligtasan, hindi ako nag-atubiling simulan ang pagkukumpuni. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naayos ang Vajrasil. Antas, ikalawang antas, mataas na uri. Kasangkapang may elementong ginto. Kinokontrol gamit ang espiritual na lakas. Lumalaki kapag nahanginan. Kayang maglipat at magbagsak ng bundok. Kaya nitong patayin ang kalaban mula sa 10 talampakan ang layo. Natuwa ako sa puso ko. Mas malakas ang sandatang ito kaysa sa aking ikalawang antas na mid-level na lumilipad na espada. Si Heyu ay nakaupo ng nakaluhod at nagmumuni-muni. Nang makita niya akong kumuha ng bag ng imbakan ni Ginang Zhang, agad siyang nagsabi, Ginoo, hindi mo kailangang magbigay ng espiritu na bato sa akin. Napakamahal ng iyong Chanli talisman.
Tangkilikin mo na lang ang mga ito. Binuksan ko ang bag ng imbakan. May 7 hanggang 8,000 espiritual na bato sa loob. At marami pang mga materyales para sa pagsasanay ng immortalidad. Ang pinakinaaliw ko ay isang bote ng ikalawang antas na lila na ointment. Nagulat ng husto si Hiyu. Ginoo, ito ay isang napakagandang bagay. Hindi ito madalas makita sa samahan. Mahirap itong mabili kahit ng mga body cultivators sa yugto ng foundation establishment. Panlabas na aplikasyon ng mga gamot. Ang halaga nito ay sapat upang mabawi ang pagkawala ng Thunder Talisman. Ako'y nagulat sa aking puso. Sabihin mo, ano ang pangunahing gamit ng Purple Jade Ointment? Ano ang dahilan ng halaga nito? Ipinaliwanag ni Hiyu. Hindi mo alam, Ginoo. May mga uri ng mga cultivator na may napakalakas na katawan. Kailangan ng pagsasanay sa katawan na may kasamang pamahid. Ang pangalawang antas ng purpurang pamahid na ito ay talagang isang magandang bagay na hinahanap ng lahat sa panahon ng pagsasanay. Napakalakas ng bisa kapag ginamit sa labas. Naisip ko sa aking sarili, puno ng panganib ang mundo ng mga cultivator. Mahalaga rin ang paglinang ng katawan. Kaya't nagpasya akong maghanap ng pagsasanay sa katawan sa susunod na araw sa pamilihan. Kinabukasan, mainit ang tag-init. Ang Kinyufang Market ay natatakpan ng ulap. Nakasalok ako ng sombrero at gumagamit ng teknik sa pagtakip ng mukha. Kasama si Hiyu na may suot na belo, naghahanap kami ng mga pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan sa pangunahing daan. Hindi ko namamalayan na nakarating kami sa Yaowang Pavilion kung saan ako bumili ng formula ng elixir dati. Dito, ang mga tao ay masigla at maingay. Narinig kong ang Yaowang Valley ay nag-aanyaya ng mga estudyante tuwing 3 taon. Agad akong nagpasya na pumasok at tingnan. Sabi ni Hiyu sa tabi, Ginoo, ang Yaowang Pavilion ay tindahan ng Yaowang Valley. Ang Yaowang Valley at ang aming sekta ng puppet ay parehong kabilang sa 6 na malalaking sekta ng immortal cultivation. Kung makakapasok ka sa Yaowang Valley, maganda rin iyon. Sayang at ang aming sekta ng puppet ay kaka-recruit lang ng mga disipulo noong nakaraang taon. Ang susunod na pagsusulit ay 10 taon pa mula ngayon. Kung hindi, sana'y makasali ka rin sa aming sekta ng puppet. Ako'y natuwa at tumango. Noong mga sandaling iyon, nagsalita ang matandang may batang mukha at puting buhok sa likod ng counter. Mga kabataan, ang aming Yaowang Valley ay magbubukas ng pagtanggap ng mga disipulo sa mga susunod na araw. Ang pagsusulit ay may kinalaman sa paggawa ng gamot. Ang mga interesado ay maaaring dumating dito. Agad kong itinapon ang ideya ng paghahanap ng body refining technique. Hinila ko si Hiyu palabas. Bumalik muna tayo. May mga bagay na kailangang ayusin bago iyon. Malapit nang mawala ang bisa ng aking pagtatakip ng mukha, kaya hindi dapat magtagal. Pagkalabas ko lang ng Yaowang Pavilion, may narinig akong tawag mula sa likuran. Kuya, sandali lang po. Isang batang lalaki na nakasuot ng asul na damit ang may ngiting mukha. Kuya, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Dinala kami ng lalaki sa isang sulok ng balkonahe at bumulong ng mahina. Kuya, ano bang maganda sa paraiso ng parmasya? Bakit hindi hintayin mo na lang ang taglagas? Pagkatapos, sumali ka sa pagsusulit para sa pagtanggap ng mga disipulo sa aklat ng apoy. Ano sa tingin mo? Agad kong naintindihan na gusto niyang agawin ang mga tao. Agad akong tumanggi. Malapit na ang panganib kay isang huweren. Hindi ko pwedeng hintayin ang taglagas. Biglang nagalit ang lalaki sa kahihiyan. Isa ka lang namumuhay sa pamilihan. Hindi mo kayang abutin ang lihuzong. Sinasabi ko ito dito. Hindi magkasundo ang lihuzong at Yaowanggu. Ang pagsali sa Yaowanggu ay nangangahulugang nagalit ka sa lihuzong. Kung magtatangkang sumubok bukas, huwag kang magalit kung wala akong awa. Pagkatapos ay umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Galit na sabi ni Hiyu. Napakasama ng taong ito, Ginoo. Sa 6 na pangunahing sekta, ang Yaowang Valley at Lihu Sek ang pinakadelikado ang alitan. May pagtatalo sa minahan. Sadyang hayagang inaapi niya ang iba. Ako'y nag-isip sandali. Ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay nasa huling yugto ng key refining, kaya hindi siya dapat katakutan. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Ginoong Fang para tuparin ang utang na loob. Protektahan mo ang aking kaligtasan habang ako'y sinusuri. Ngayon, matapos ayusin ang selyo ng Vajra, may natitira pang 6 na puntos para sa pagkukumpuni. Tamang-tama, maaari kong subukang ayusin ang kanyang dantian. Lumulubog na ang araw sa kanluran. Sa loob ng mansyon ng libong immortal, natanggap agad ni matandang Fang ang aking mensahe. Agad siyang dumating kasama si Fang Rushuang. Kaibigan, handa ka na ba? Pwede na nating simulan ang gamutan ngayon. Tumango ako at sinabi. Hindi ko na itatago pa. Narinig kong malapit nang tumanggap ng mga disipulo ang Yaowang Valley. Interesado akong subukan. Pagkatapos ng lahat, isa lang akong independenteng tagapagsanay sa pamilihan. At napapaligiran pa ng malalakas na kaaway. Kailangan ko ng sekta bilang aking masasandalan. Bago ang pagsusulit, titingnan ko muna ang pinsala ni matandang Fang. Kung walang aberya, gagaling ka na ngayong araw. Si matandang Fang ay tumawa ng malakas. Tama nga ang aking pagkakilala sa iyo, kaibigan. Naway matagumpay mong malampasan ang pagsusulit at maging alagad ng sekta. Maganda ang lambak ng hari ng gamot. Hindi rin ito kalayuan dito. Magkikita pa tayo sa hinaharap. CJ, humihingi ng paumanhin si Ginoong Fang. Titingnan ko ang iyong dantian. Hinawakan ko ang tiyan ni Ginoong Fang. Lumabas ang panel. Natitirang mga puntos ng pag-aayos sa araw na iyon, 6. Mga sugatang maaaring ayusin sa kasalukuyan. Nasirang dantian sa huling yugto ng pagbuo ng pundasyon. Maaaring gumastos ng 3 puntos ng pag-aayos para sa pagkukumpuni. Agad kong sinimulan ang pag-aayos. Pagkalipas ng ilang sandali, ang malakas na espiritual na enerhiya ni matandang Fang ay bumalot sa kanyang katawan. Ang aura ng huling yugto ng foundation establishment ay biglang sumiklab. Ang dantian ng tagapagtayo sa huling yugto ay naayos na. Sinadya kong gamitin ang espiritual na enerhiya para palabasin ang malamig na pawis. Nagkunwari akong mahina. Si matandang Fang ay nagpalipat-lipat ng enerhiya, naramdaman ito at nagulat na sumigaw. Ang dantian ko ay gumaling na.
Sobrang nakakagulat. Anong uri ng medisina ito? Kaibigan, simula ngayon, utang ko na sa'yo ang buhay ko. Tutugunan ko ang kahit anong hiling mo. Nanginginig sa emosyon ang boses ni matandang Fang. Halos itulak pa niya si Fang Rusho ang papunta sa harap ko. Agad akong kumaway at tumanggi. Muling ipinasok ni Ginoong Fang ang bag ng imbakan sa aking kamay. Halos kalahati ng aking mga gamit ay nasa loob ng bag na ito. Ito ang iyong kabayaran. Malapit ka nang sumali sa sekta. Tandaan, hindi rin ligtas sa loob ng sekta. Ang mga disipulo sa panlabas na pintuan ay parang mga mababang ranggong mandirigma. Ginagawa nila ang lahat para sa mga espiritual na bato at posisyon. Dapat kang maging maingat. Hindi pwedeng walang kalaban-laban. Ang lupa na kinontrata mo sa pamilihan ay ayusin ko para sa'yo. Maraming salamat, Ginoong Fang. Nang tanggapin ko ang bag ng imbakan, napuno ang puso ko ng init. Muling pinaalalahanan ni Ginoong Fang. Maghanda ka ng mabuti. Bukas ang pagsusulit sa lembah ng Hari ng Gamot, mataas ang tiwala ko sa'yo. Kung hindi ka pumasa sa pagsusulit, mananatili ka sa pamilihan. Pangangalagaan din kita ng buong buo. Pagkatapos ay umalis si Ginoong Fang kasama si Fang Rushoang na may komplikadong ekspresyon. Ako'y maihalong saya at pag-aalala. Hindi pa tapos ang alitan ni Zhang Huiren. Muling nagbanta ang Li Husek. Kahit pumasok sa sekta, kailangan pa ring mag-ingat. Ngunit mas matibay ang aking determinasyon. Mas makakabuti ang pagpasok sa sekta para mas maging matatag. Tumingin ako kay Hiyu. Halos naayos na ang kanyang puppets. Siya ay disipulo ng puppetry set. Kailangan kong pumasa sa Yawang Valley. Sa huli, kailangan naming maghiwalay. Sa gabing ito, nagtagal kami ni Hiyu hanggang hating gabi. Gamit ang Dongsu Anjing, nakapag-level up siya. Nang lumabas ako para huminga, nakatagpo ko si Chu Sanyang. Hinila niya ako sa kanyang silid para magpalambingan. Hanggang sa araw ng pagsusulit sa lihim ng Hari ng Gamot, dumating ako sa pangunahing daan. Maingay ang paligid sa harap ng pintuan ng silid ng Hari ng Gamot. Isang matandang tagapangalaga na may batang mukha at puting buhok ang malakas na sumigaw. Nagsimula na ang pagtanggap ng mga estudyante sa lihim ng Hari ng Gamot. Ang araw ng pagiging immortal ay nasa harap mo na. Kailangan lamang ng 20 mababang antas na espiritual na bato para makapagparehistro. Dahil sa maraming mga nag-iisang tagapagsanay na nag-sign up. Sinabi ng matanda, napakasimple ng pagsusulit sa kongresong ito. Kailangan niyo lamang sundin ang resipe ng gamot, at sa loob ng kalahating insenso, gumawa ng ikidan. At makakasali na kayo sa Yawanggu. Sa plaza, ilang mga tagapagsanay ang nagluto ng gamot nang sumabog ang kanilang alambrito at nagkalat ang mga sirang gamot. Lumuhod ako at pinulot ang isang sirang gamot. Lumabas ang panel. Natitirang puntos ng pagkukumpuni ngayong araw, 8. Mga kasalukuyang pwedeng kumpunihin. Itinapon na ikipil. Maaaring gumamit ng 2 puntos ng pagkukumpuni para ayusin. Kalmado ang aking puso. May puntos ng pagkukumpuni. Tiiyak na makakapasa sa pagsusulit. Napansin ng matanda at malakas na nagtanong. Kaibigan, ano ang iyong layunin? Ako'y yumuko ng bahagya. Ako si Lei Ang Yuan, isang malayang tagapag-ensayo mula sa pamilihan. Dumating ako para sumailalim sa pagsusuri. Marunong ka bang gumawa ng elixir? Nagulat ang matanda. May kaunting alam lamang. Subukan muna natin. Mapagpakumbaba kong sinabi. Napakunot ang noo ng matanda. Kung baguhan ka lang at kaunti ang alam, hindi ka dapat maghangad ng sobra. Mas mabuti pang sumali ka sa ibang sekta. Nagbigay galang ako. Tama po ang sinabi ninyo. Pero matagal ko nang hinahangaan ang lambak ng Hari ng Gamot. Handa akong magbayad ng doble sa registration fee. Sabay abot ng Spirit Stone. Agad namang napangiti ang nakatatanda. Magaling. Kaibigan, marunong ka sa pakikitungo sa tao. Kung sakaling mapalad kang mapasama sa sekta, tiyak na tutulungan pa kita. Gawin mo ng maayos. May malaking kinabukasan ka, batang lalaki. Sandaling matapos, inihayag ng matanda ang pagsisimula ng pagsusulit. Kinuha ko ang halamang espiritu, palayok ng gamot at reseta. Nang halos kalahating tasa lang ang niluto ko, sumabog ang palayok ng gamot. Natawa ang mga tagapagpraktis sa paligid. Hindi ko ito pinansin. Pinulot ko ang sirang gamot sa lupa at sinimulang ayusin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang basurang pilak ay naging malinaw at kumikinang. Naayos na ang gikipil. Dahil sa napakataas na kalidad nito. Kapag ininom, nadadagdagan ang buhay ng 1 taon. Natuwa ako sa aking puso. Ang walang kapintasan nitong kalidad ay sapat na para makapasa ako sa pagsusulit. Hindi nagtagal, ang matanda ay lumutang sa hangin at inanunsyo ang mga pumasa. Nabanggit niya ang mga pangalan ngunit wala ang pangalan ko. Ang lahat ng iba pa ay agad na umalis dito. Walang emosyon ang mukha ng nakatatanda. Handa na siyang isama ang mga napili at sumakay sa tagak ng langit para umalis. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Paglingon ko, nakita kong mabilis na tumatakbo papalapit sa akin si Zhang Huiren. Kitang-kita ang hangaring pumatay sa kanyang mga mata. Alam kong natagpuan niya rin ako sa huli. Sa gitna ng kagipitan. Sumigaw ako, Elder, huminto ka. Ako ang unang nakapasa sa pagsusulit na ito. Biglang naging tahimik ang paligid. Nakatigil ang crane. Tumingin ang Elder ng galit. Sinasabi mo bang nagkamali ang Elder? Nagkamali ang Elder. Sa katunayan, iba ang aking paraan ng paglikha ng elixir. Normal lang din ang pagsabog ng pugon. Kalma lang ako. CJ, kahit hindi ka magduda, kailangan ko pa ring ilabas ang elixir. Kung hindi mo kayang patunayan na ikaw ang nanguna sa pagsusulit, may kapalit iyon. Mabilis kong inilabas ang Guxia Ikidan. Agad kumalat ang matapang na amoy ng elixir. Nagulat ang matanda at agad na sinuri. Talagang walang kapintasan ang kalidad. Napakababang loob mo, kaibigan. Mukhang kakaiba talaga ang paraan mo ng paggawa ng mga gamot. Hindi naman. Ang paraan ng paggawa ng gamot sa lambak ng Hari ng Gamot ay hinahangaan ko. Napatawa ako. Lalong natuwa ang matanda habang tinitingnan. Sa pamamagitan ng walang kapantay na gamot na ito, makakapasa ka sa pagsusuri. Ang pangalan ng matanda ay Hiking. Nakikita kong mahusay ka sa paggawa ng gamot. Tatanggapin kita kahit na hindi ka pumasa.
Mula ngayon, susundan mo ako. Maging isa akong personal na disipulo mo. Nang makita ko ito, agad akong nagbigay galang. Salamat sa iyong kabaitan, matanda. Isang malaking karangalan para kay Liang Yuan na makasunod sa matandang albularyo sa paggawa ng eliksir. Ito ay isang napakalaking karangalan. Ang iyong disipulo ay bumabati sa guro. Itong eliksir ay bilang paggalang sa inyo, matandang Ginoo. Masayang tinanggap ni Elder Hiking ang eliksir. Iwinagayway ang kamay at isinakay ako sa likod ng banog. Sa sandaling iyon, malakas na sumigaw si Zhang Huiren. Sandali muna. Siya ay yumuko kay Elder Hiking. Ako si Zhang Huiren, ang may-ari ng tindahan ng espiritual na bigas sa pamilihan. Umaasa akong bibigyan ninyo si Zhang ng kaunting pabor at iiwan si Liang Yuan. Nais kong tapusin ang hidwaan sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang aura ay puno ng puot. Walang pag-aalinlangan sa kanyang pagnanais na pumatay sa akin. Ang mga naroroon ay nagpakita ng takot sa kanyang presensya. Isa siyang tagapagsanay sa yugto ng pundasyon. Mukhang malaki ang problema ni Liang Yuan. Sayang naman. Si Liang Yuan ay malapit nang sumali sa lembah ng hari ng gamot. Pero hinabol pa rin siya ni Zhang Huiren. Binigyan kita ng pagkakataon. Napangit ang mukha ni Elder Hiking. Anong galit ang nais mong tapusin sa aking pinakamatapat na disipulo? Ikaw, isang tindero ng espiritual na bigas, ay karapat-dapat ba? Si Hiking ay naglabas ng isang kamay. Ang espiritu ay umagos na parang isang hindi nakikitang higanting kamay. Isang malakas na tunog, ang lupa ay sumabog. Ang lupa ay bumagsak ng 3 talampakan. Bagaman si Zhang Huiren ay nasa parehong yugto ng pundasyon, siya ay na-shock at patuloy na umatras. Walang paraan upang makakuha ng magandang resulta. Walang kwenta. Hindi na nagsalita si Hiking. Nagmamadaling nagbigay ng senya sa crane na lumipad. Nagmumura si Zhang Huiren, puno ng galit ang mga mata. Nagtago sa gitna ng tao. Malinaw na hindi pa siya sumusuko. Naisip ko sa sarili, ayos lang na hindi nababawasan ang pagnanais ni Zhang Huiren na pumatay. Kapag naabot ko na ang antas ng pundasyon sa lihim na lambak ng parmasya, tiyak kong hahanapin ko siya para tapusin ito. Nalaman ko lang kalaunan na si Zhang Huiren ay malubhang nasugatan at umuubo ng dugo bago umalis. Dahil sa kahihiyan, nagpasya siyang sumali sa lihuse. Sa panahong iyon, ang mga langgam na gansa ay nagdala sa amin sa paglipas ng matatayog na mga bundok at malabong dagat ng ulap. Hanggang sa kami ay bumaba sa isang lunti ang kagubatan. Ang mga gusali ng lihim na lambak ng parmasya ay bahagyang lumilitaw sa gitna ng banayad na ulan at ulap. Kasama ko si Elder Hiking nang bumaba kami. Nakita kong naghihintay na ang mga elder ng bawat bulwagan sa gilid. Sila ay pumipili ng mga disipulo na pumasa sa pagsusulit. Hinaplos ni Hiking ang kanyang balbas habang ipinagmamalaki akong ipinaliwanag. Ang aming lihim na lambak ng parmasya ay nahahati sa mga bulwagang lingfu at lingyaw, at iba pang mga sangay tulad ng bulwagang mga gamit. Dito pumipili ang mga elder ng bawat bulwagan ng mga tao. Agad akong nagtanong, Guro, aling bulwagan tayo? Tayo ay nasa bulwagan ng mga basura. Responsable tayo sa pagtanggap ng mga sirang bagay mula sa iba't ibang bulwagan ng sekta. Kung maaari pang magamit, itatago ito. Kung hindi, itatapon. Ngumingiti si Hiking habang naglalabas ng isang luma at sira-sirang aklat ng mga pamamaraan. Ito ay nakuha ko mula sa bulwagan ng mga pamamaraan. Bagamat may mga kakulangan, hindi ito basta-basta. Isipin mo na lang ito bilang regalo para sa iyo sa pagkikita natin. Ang magandang bagay sa aming tahanan ng mga kalat ay ang makahanap ng mga kayamanan. Kapag matalas ang mata, laging may makukuha. Tinanggap ko ang teknik. Nakita ko sa pabalat ang nakasulat na teknik sa pagpapalakas ng katawan gamit ang lilang bato. Bigla akong natuwa ng husto sa puso ko. Kailangan ko talaga ng teknik para sa pagpapalakas ng katawan. At mayroon pang lilang bato na panggamot sa loob ng bag ni Ginang Zhang na magagamit. Lumabas ang panel sa sandaling iyon. Natitirang puntos ng pag-aayos sa araw, 6. Mga kasalukuyang maaaring ayusin na bagay. Purong ube na katawan na pagsasanay na natitirang kopya. Maaaring ilaan ang 23 puntos ng pag-aayos para ayusin. Bagaman marami ang 23 puntos ng pag-aayos, ipinapakita nito na mataas ang antas ng teknik na ito. Agad akong nagpasalamat sa guro ko. Sa sandaling iyon, ang mga matatandang tagapangalaga ng panlabas na pintuan ng palasyo ng paggawa ng sandata, palasyo ng espiritu, at palasyo ng halamang gamot, ay nagmadaling lumapit na may halong pagkagulat sa tono. Tunay ngang may ganitong bagay. Hiking, nangahas kang lihim na kumuha ng magagaling na batang may kakayahang gumawa ng buksya na ikipil. Isang matanda ang tumingin sa akin nang may pagkasabik at nagtanong, Kaibigan, ikaw ba ang nakagawa ng yikipil na may antas na buksya? Sa una, nagkamali si Hiking ng pagkakakita. Sumang-ayon ang matandang elder. Huwag kang matakot, kaibigan. Si Hiking ay bulag sa tunay na halaga. Halos mawala ng magandang alaga ang lihim na lambak ng parmasya dahil sa kanya. Ang tindahan ng kalat ay lugar para sa mga sirang gamit. Walang magandang puntahan doon. Sumama ka sa amin. Ang 3 matatandang lider ng malaking bulwagan ay sabay-sabay na nag-alok ng kapayapaan. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Tahimik akong nag-iisip. Bigla akong may narinig na lihim na boses. Kaibigan, ako ay isang matandang lider ng panlabas na bulwagan. Kung handa kang makasama ako ngayong gabi, hindi ka magkukulang sa mga espiritual na bato. Ako ay labis na nagalit. Tahimik kong inalala ang pangalan ng nakatatandang ito mula sa panlabas na departamento. Nang makita iyon, agad akong itinago ni Hiking sa likod niya at galit na nagsalita. Ito ang aking personal na alagad, ako si Hiking. Hindi kayo basta-basta makikialam dito. Kung sino man ang hindi sang-ayon, maglaban tayo. Sige, maglaban tayo. Akala mo ba natatakot kami sa inyong departamento ng kalakal? Agad nag-away ang ilang mga nakatatanda. Mukhang magkakaroon na ng gulo. Biglang nagsalita ang seryosong nakatatanda mula sa punong hukuman. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng lambak ng hari ng gamot. Mas mabuting hayaan natin ang batang kaibigang ito na siya mismo ang pumili ng pupuntahan. Bagaman galit ang ibang mga nakatatanda,
Hindi rin sila naglakas loob na labagin ang mga alituntunin ng punong hukuman. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Nag-isip muna ako sandali at naglinis ng lalamunan. Maraming salamat po sa inyong paggalang, mga elder. Ngunit ako'y nasa tindahan na ng mga gamit, kaya mahirap nang lumipat ng ibang samahan. Sana inyong maunawaan, mga elder. Si Hiking ay labis na natuwa, at masiglang pinatama ang aking balikat. Ayos yan. Sisiguraduhin kong susuportahan kita ng buong puso. Naging seryoso ang mga mukha ng ibang matatanda. Nagmurmur ng malamig at umalis. Pagkatapos ay dinala ako ni Hiking sa tindahan ng iba't ibang bagay. At dinala ako upang pumili ng tahanan. Inaasikaso ng guro mo ang iyong matutuluyan sa tapat ng lambak. Ang mga tahanan ay nahahati sa 3 antas. Unang antas ay 500 espiritual na bato bawat buwan. Ikalawang antas ay 50 bato. 3 klase, 5 piraso. Lubos akong nagulat. Ang renta ng 500 espiritual na bato ay higit pa sa nagastos ko sa pamilihan. Kaya agad kong pinili ang hindi kapansin-pansing 2 klase ng tirahan. Pagpasok ko sa tirahan, hinawakan ko ang lumot sa pader. Biglang lumitaw ang panel. Natitirang punto sa pag-aayos ngayong araw, 6. Mga kasalukuyang mahahalagang spell na pwedeng ayusin. Ang kuweba na nagbago sa paglipas ng panahon. Maari kang maglagay ng 1 punto ng pagkukumpuni upang ibalik ang nakaraang 1 taon. May naisip ako. Agad kong sinabi kay Hiking. Guro, dito na ako pipili. Nagbigay ng babala si Hiking. Bilang aking paboritong estudyante, hindi mo kailangang pumunta sa Hall of Miscellaneous para magtrabaho araw-araw. Magpakasipag ka lang sa pag-ensayo. May labanan din sa loob ng sekta. Gagawin ng mga panlabas na disipulo ang lahat para umangat. Kailangan mong mag-ingat. Pagkasabi niya nito, sumakay siya sa tagak at umalis. Maingat kong isinara ang pintuan ng aking kuweba at nagpa siya. Hindi nagkakalayo ang pinakamababang antas ng sekta at ang pamilihan. Kailangan kong magpakatatag agad at magsikap na umangat. Agad akong naglagay ng 5 puntos para ayusin ang yungib. Ang yungib na ito ay naayos na sa loob ng 5 taon. Dati itong yungib na binuksan ng isang mataas na tagapagsana sa yugto ng pagbuo ng Dan. Naiwan ng 3 dekada. Mayroong pormasyon ng pagpupulong ng espiritu dito. Lupain ng espiritu. Buhos ng espiritu. Umaasa ako sa aking puso. Kailangan lang pang makalikom ng 25 puntos ng pag-ayos. Para tuluyang mabago ang anyo ng yungib. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong tunog ng pagwasak mula sa bunganga ng yungib. Sa pamamagitan ng uwak na laro ang iniwan ko sa labas. Nakita ko ang isang binatang may malambot na mukha. Siya ay disipulo ng isang elder sa tanggapan ng panlabas na gawain. Sumigaw ang binata. Mga kapatid dyan, ako ay disipulo ng panlabas na templo. Sa utos ng aking guro, narito ako upang tanungin ka. Kung tatanggapin mo ang kanyang kahilingan. Sabi ko ng malamig, sa susunod na kalahating buwan, ako'y nanatili sa loob ng bahay. Naging pamilyar sa kapaligiran ng Valley ng Gamot. At ilang beses na akong inistorbo ng disipulo ng panlabas na templo. Ipinahayag ko ang bagay na ito kay Hiking. Bagaman labag sa kanyang kalooban, pumayag siyang tulungan akong makipag-usap. Sinabi rin niya sa akin na ang matandang tagapamahala ng Outer Affairs Hall ay si Wu Jianshan. Ang pangalan ng disipulo ay Ding Yulin. Sa panahong iyon, nakita ni Hiking ang inilagay kong maliit na malaking formation ng proteksyon sa bundok at labis siyang namangha. Pagkalipas ng 25 araw, sa wakas ay nakaipon ako ng 25 puntos para sa pagkukumpuni. Agad ko itong lahat ginamit para ayusin ang aking kuweba. Biglang nagbago ang kuweba. Puno ng mga perlas ng liwanag ang mga pader. Lumilitaw ang mga espiritual na bukal at mga lupain. At mayroon ding nakahandang pagsasama ng espiritu. Ngunit kulang ito ng sentro ng pagsasama. Upang hanapin ang sentro at mas angkop na proteksyon, pumunta ako sa silid ng mga gamit para kumuha ng tungkulin. Pumunta sa silid ng paglikha ng kagamitan upang kunin ang mga sirang kagamitan. Pumunta sa pabrika ng kagamitan. Nakita ko ang isang oblong na bagay sa mga inabandunang kagamitan. Pira-pirasong array disk, maaaring ayusin gamit ang 8 repair points. Tahimik kong tinanong ang 2 panlabas na disipulo sa pabrika ng kagamitan. Narinig kong maaari itong bilhin ng mura. Gaano karaming espiritu na bato ang kailangan? Ang mata ng mataba ay umikot. 1 piraso ng espiritual na bato lang. Hintayin mo. Kukunin ko ang pirmahan. Ngunit lihim na nagpadala ng mensahe ang payat. Kapatid, huwag mong pirmahan ang kanyang pangalan. Kung pipirma ka, parang nagpa siya kang magtrabaho dito ng 1 taon o higit pa. Nais niyang lokohin ka para maging katulong. Diretso ka na lang sa nakatatandang tao ng Hall of Refining para ibigay ang espiritual na bato. Nagalit ako. Hindi na ako naghintay sa pagbabalik ng mataba. Diretso akong pumunta sa matandang tagapangalaga ng alchemy. Binili ko ang depektibong array disk gamit ang isang espiritual na bato. Pagkalipas ng 8 araw, nakapag-ipon ako ng 8 puntos para sa pagkukumpuni. Naghahanda na akong ayusin ang array disk. Ngunit napansin ng marionette na maya na may lumalapit. Ito nga ang matabang nagtatangkang lokohin ako dati. Bukas ko ang pintuan ng bato at malamig na sabi. Nawala na ang depensa. Maaari kang umalis. O pumasok at umupo. Pumasok ang mataba na may ngiting pilit sa mukha. Nakita ang espiritual na bukal at bukirin sa loob ng yungib. Nagningning ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa siya nakapag-react. Inilabas ko ang golden seal. Ang selyo ay lumaki sa sukat ng bahay sa hangin. Matinding bumagsak ito sa kanya. Ang sigaw ng matabang tao ay biglang huminto at siya ay namatay sa lugar. Kinuha ko ang kanyang storage bag. Nalaman kong puno ito ng maraming guworm. Talagang doble ang saya. Saktong kailangan ko ang teknik para kontrolin ang guworm. Agad kong kinuha ang array disk upang simulan ang pagkukumpuni. Pagkalipas ng ilang sandali, naayos na ang array disk ng mustasa. Antas ng isa, gitnang kalidad. Maaari itong maglatag ng maliit na mustasa array upang itago ang kuweba sa loob ng mustasa. Tanging ang may-ari lamang ang makakapasok. Ako'y labis na natutuwa. Agad kong ipinasok ang array disk sa array ng pagtipon ng espiritu. Ilagay ang espiritual na bato.
Agad na itinago ng mustard seed formation ang kuweba. Mula sa labas, bundok na lang ang makikita. Sa wakas, lubos na akong ligtas. Pagkatapos, inalis ko ang maliit na formation ng proteksyon. Pumunta ako sa bulwagan ng mga kagamitan para kunin ang trabahong maglinis sa bulwagan ng mga kasanayan. Para lang hanapin ang kasanayan sa pagkontrol ng mga insekto. Dumating ako sa gilid na bulwagan ng mga kasanayan. Nakita ko ang ilang panlabas na disipulo na sumusubok ng hindi kumpletong pamamaraan ng pagsasanay. May ilan pang ang umuubo ng dugo habang nagsasanay. Isang matandang babae na may maraming kulubot sa mukha, nasa huling yugto ng paghasa ng enerhiya, ang nagbabantay sa tabi. Isang tingin ko lang, ay nakita ko ang isang aklat ng nahahating sining ng Diyos. Ito ang pamamaraan ng pagkontrol sa mga bulete. Lumapit ako. Malamig na sabi ng matanda, dalhin mo na lahat ng mga itinapong teknik at mineral na ito pauwi. Nagkunwari akong sabik sa mga espiritual na bato at nagsabi, gusto ko ring subukan ang mga teknik para kumita ng espiritual na bato. Ngumiti ang matandang babae. Pumili ka ng isa. Kailangan mo lang magtagal ng 3 insenso. Kinuha ko ang teknik ng pagpaparte ng espiritu. Lumabas ang panel. Natitirang puntos ng pagkukumpuni, 0. Maling sining ng pagkakahati ng Diyos. Maaaring gumamit ng 8 puntos ng pagkukumpuni para ayusin. Pinilit kong magpraktis ng matatag. Sa pamamagitan ng matibay na espiritu, nakatiis ako ng 3 insenso. Isang matandang babae ang nag-abot ng 3 espiritual na bato. Agad akong nagsabi, mali ang sumpa na ito. Bibiliin ko ito. Sabay abot ng isang espiritual na bato. Matiim akong tiningnan ang matandang babae. Tahimik na nagpadala ng mensahe sa isip. Kaibigan, nakikita ko ang puot ng pagpatay sa iyong katawan. Pareho tayo ng landas. Mayroon akong isang pagkakataon na nangangailangan ng tulong mula sa mga taong walang awa at matapang. Ang pangalan ko ay Zhao Yunxia. Nais kitang makilala. Bagaman nag-aalinlangan ako, nagpakitang tao akong pumayag. Sa madilim na sulok, binuksan ni Zhao Yunxia ang bag ng imbakan. Sa loob ay puno ng mga buhay na kaluluwa. Kaibigan, ito ay mga buhay na kaluluwa. May paraan ako para mapalakas ang lakas. Kailangan ng buhay na kaluluwa at tao na magkasamang magpraktis. Maaari tayong pumunta sa labas para magbenta ng mga mortal. Sila ay kusang nag-aalay ng buhay para sa kayamanan, hindi natin sila masisisi. Sabi ni Zhao Yunxia, ang puot sa aking puso ay nag-aalab. Ngunit sa aking mukha, hindi ako nagpakita ng emosyon at tumango bilang pagsang-ayon. At nagkasundo kaming magkikita sa 2. antas ng kuweba pagkatapos ng 10 araw. Pagbalik sa kuweba, ang aking mukha ay madilim na parang maaring tumulo ang tubig. Nang maisip ang mga kaluluwa, hindi ko mapigilang sumuka. Ang pagpatay ni Zhao Yunxia sa mga walang kasalanan ay isang tiyak na daan patungo sa kamatayan. Ang pagkikita sa loob ng 10 araw ay ang kanyang takdang oras ng kamatayan. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Sa loob ng yungib, nahirapan akong makakuha ng mga puntos para sa pagkukumpuni. Natitirang mga puntos para sa pagkukumpuni, 8. Mga bagay na maaaring ayusin sa kasalukuyan. Maling dibisyon ng Diyos na pamamaraan. Nasa proseso ng pagkukumpuni. Hindi nagtagal, naramdaman ko na lang na ang bukas na aklat ng sikreto sa aking palad. Ay nagbago ang mga guhit na paliwanag dito. Teknika ng pagpapahati ng Diyos. Ang isipan ng Diyos ay maaaring hatiin at ilakip sa mga papet na insekto na parang maihiwalay na katauhan. Maaaring kontrolin ang mahigit 100 piraso. Maaaring bawiin ang isipan anumang oras ng walang pagkalugi. Kahit mamatay ang orihinal na katawan, mananatili pa rin ang mga papet na insekto bilang mga hiwalay na katauhan. Dumikit sa kalaban para sumipsip ng espiritual na lakas. Ibig sabihin, natutunan ko ang disintegration divine technique. Kaya kong gumawa ng higit sa 100 kopya ng sarili. Kung mamatay ang orihinal, ang mga nahating espiritu ay maaari pa ring mabuhay. Ako ay labis na na-excite. Agad ko itong kinuha. Mula sa matabang kultistang pinatay ko sa Artificer Hall. Ilang mga bulate ng espiritu mula sa storage pouch. Pangalan, Spirit Devouring Worm 103. Antas, unang antas, mababa. Kalagayan, mature na yugto. Nakakatulong sa pagsasanay ng mga cultivator. Kayang huyain ang espiritu ng kalaban at ibalik sa may-ari. Kayang gawing avatar ng espiritu. Nakakapagpataas ng sansa ng kaligtasan at pamumuhay. Tinitingnan ko ang impormasyon tungkol sa halamang ito. Malamang na sa isang kisap mata lang, daan-daang mga espiritu ng halamang sumisipsip. Ay susunugin ang lahat ng espiritual na lakas ng yugto ng pag-aalsa. Ito talaga ang aking pinakamalakas na diskarte. Hindi ako nag-atubiling pag-aralan ng mabuti ang sining ng paghahati ng espiritu. Lumipas ang 2 araw. At dumating na rin ang oras ng aking kasunduan sa matandang babae sa templo ng kasanayan. Madilim na ang kalangitan. Ang papet na maya ay bumagsak sa bangin na napakabuhay. Isang matandang babae ang dumating sa lambak ng 2. antas na yungib. Sa loob ng yungib, bigla akong bumangon. Mula sa aking pagmumuni-muni, ang yungib na may maliit na mustasa na anyo ay walang pintuan. Bigla akong lumitaw na parang multo. Tinawag ko ang matanda sa harapan. Ang matanda ay nagulat sa kanyang puso. Hindi ko nakita ng malinaw kung paano ako lumitaw. Ngunit sa loob, ako'y nagtatawa. Talagang maraming kaluluwa sa kanyang imbakan. Karamihan sa mga kaluluwang ito ay mga mortal. Ngunit walang kaluluwa ng Panginoon. Sa ngayon, hindi ba't siya ito? May malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng takip ng gabi, hindi ito malinaw makita. Nasa dito ang aking yungib. Pumasok ka. May lumitaw na pintuan ng bato sa likod ko. Pansamantala kong inalis ang maliit na talinhaga ng mustasa. Hindi nagdalawang isip ang matandang babae. Ngunit sa puso niya ay natuwa siya ng lihim. Pagpasok niya rito, madali lang siyang mahuhuli. Malinaw na matagal na siyang miyembro ng lambak ng hari ng gamot. Alam niyang ipinagbabawal sa Yawang Valley ang pagpatayan ng magkakapatid sa sekta. Alam din niyang ang ganitong pagpatayan ay maaaring mangyari ng palihim. Siyempre, naging maingat din siya. Pagkatapos ng lahat, dala-dala ko ang mabigat na mala sa katawan ko. Kitang-kita niya iyon.
Ngunit kampante siyang sapat ang kanyang karanasan sa mga taon. Kung sakaling maglaban, hindi raw ako kayang tapatan ng batang ito. Ngunit pagpasok niya sa kuweba, bigla siyang nagulat. Paano ito naging isang pinto ng panlabas na daan? Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga perlas ng gabi, parang mga bituin sa kalangitan. Mayroong espiritual na enerhiya na umaakyat sa loob. Ito ay talagang isang espiritual na pagsasama. At ang kuweba ay napakalawak at may kakaibang tanawin. Mayroon pang mga espiritual na bukirin. Bigla siyang nakaramdam ng pangangati sa kanyang braso. Nang tumingin siya pababa, biglang yumanig ang kanyang puso. Hindi maganda, ito ay isang bulet ng sumpa. Agad niya itong nakilala. Ito ay isang bulet na sumisipsip ng kaluluwa. Kapag nilulunok nito ang espiritu ng iba, hindi ito napapansin ng tao. Hindi niya alam. Kailan umakyat ang bulet ng sumisipsip ng kaluluwa sa kanyang katawan. Biglang nanginig ang kanyang ani. Ang katawan niya ay puno ng mga uod na sumisipsip ng kaluluwa. Hindi bababa sa 100 ang bilang nito. Biglang lumingon siya sa akin sa likod niya. Ikaw pala. Naiwasto mo pala ang pag-aaral ng disintegrating divine technique. Kaya mo kontrolin ang ganitong dami ng mga uod. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang matandang babae ay umatras ng mabilis. Sumisigaw na may boses na pabulong. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling siya ilumingon. Nakarating na ang nakatayong espada sa likod ng kanyang ulo. Huwag sabihin na ang mga insekto ng espiritu ay sumipsip ng kapangyarihan. Kahit na sa kanyang pinakamalakas na panahon, hindi siya magiging katapat ko. Ngunit ang presensya ng insekto ng espiritu ay nagpaikli ng oras. Nakatumba ang matandang babae. Masakit kong niluwa ang laway ko. Pinisil ko ang ilong ko habang inaayos ang kanyang bangkay. Hindi ko nakalimutang kunin ang kanyang storage bag. Nag-isip ako at nakunot ang noo bago ito binuksan. Ang storage bag na ito ay kayang maglaman ng mga kaluluwa ng buhay. Pagbukas ng bag, may mga kaluluwang lalaki, babae, matanda at bata, na may kalahating transparent na anyo. Naalala ko ito ng 10 araw na ang nakalipas. Nang una kong makita ang mga kaluluwang ito, mas matatag pa sila. Ngayon ay kalahating transparent na. Posible bang habang lumilipas ang panahon, magsisimula na silang maglaho? Hindi ko pwedeng baliwalain ito. Mas mabuti pang humanap ako ng isang mahiwagang kagamitan para ilagay sila. Bigla kong naalala ang mga bandila. Dumating na ang buwan ng Setyembre. Madalas akong pumupunta sa imbakan para maghanap ng mga gawain. Pumupunta ako sa iba't ibang bulwagan para kunin ang mga itinapong gamit pabalik. Nais kong makahanap ng isang watawat o kasangkapang espiritual para ilagay ang buhay na kaluluwa. Nakikita kong unti-unting nagiging malinaw ang buhay na kaluluwa sa kamay ng matandang babae. Hindi maganda ang aking pakiramdam. Ngayong araw, hawak ko ang token ng imbakan. Muli akong nagtungo sa bulwagan ng Pandayan. Pagdating ko roon, nakasalubong ko ang isang kakilala. Siya ang payat na tao mula sa Hall of Refinement na nagpaalala sa akin noon. Isang taong may napakabait na ugali sa kanyang paglalakbay. Ang pangalan niya ay Qin Kangshu. Nasa gitnang antas ng Key Refinement. Hindi pa nga siya kasing lakas ko. Payat siya at mababa ang loob. Sa mga nakaraang araw, nakapunta na ako sa ilang mga pagkakataon sa Hall of Refinement at nakilala ko siya. Lumapit siya at nagsabi, "Kapatid Layang, ang nawawalang kagamitan na hinahanap mo ay may mga bandila ngayon. Ngunit sobrang sira, hindi ko alam kung magagamit pa." Ngumiti si Qin Kangshu. "Ipakita mo sa akin." Nagniningning ang aking mga mata. Agad na kumuha si Qin Kangshu mula sa napakaraming basura. Kinuha niya ang bandila at ibinigay sa akin. Ito. Nang tinanggap ko at tiningnan, ganito ang hitsura ng bandila. Iba ito sa karaniwang bandila, mahaba ang bandilang ito. May ilang buntot. Isang patpat na gawa sa hindi kilalang material, na maaaring hawakan sa kamay. Ngunit ito ay itinapon ng palasyo ng paggawa ng kagamitan. Ang mga sumpa sa bandila ay may mga bitak na. Ang poste ay naputol sa gitna. Ang ganitong anyo ng mahiwagang kagamitan. Kahit na maraming espiritual na enerhiya ang dumaan, ito ay tagas. Wala na itong silbi. Ngunit ako ay natuwa sa puso ko. Para sa iba, ang bandilang ito ay walang kwenta. Ngunit iba ako. Mayroon akong puntos ng pag-ayos. At lumipas na naman ang kalahating buwan, kaya marami na ulit ang naipon kong puntos. Biglang yumuko si Qin Kangshu. Nang makita ko ang kanyang ekspresyon, naging maingat din ako. Kasabay nito, narinig ko ang mahihinang yapak. May paparating. Mukhang isa itong masenyor na panlabas na disipulo ng hall ng paggawa ng sandata. Baka siya ay isang personal na tinuturuan mula sa panlabas na sekta. Habang lahat ay pawis na pawis sa pagpapanday. Ni hindi man lang siya pinagpapawisan. Mukhang kampante pa siya. Mag-ingat ka, kapatid Liang. Yung huling gustong lokohin ka para pumirma. Alila lang pala ng taong ito. Ang pangalan niya ay Zhang Liao at hindi siya mabuting tao. Mayroon siyang isang paraan para magpataw ng panunumpa, na naglalayong kontrolin ang tao. Bulong ni Qin Kangshu bilang babala. Hindi ako magpapakita ng emosyon. Hindi pinansin ng bise ang plano ng taong iyon. Inipon ang mga sirang gamit sa pasilidad ng paggawa ng sandata. Hawak ang banderang matagal nang hinahanap. Pupunta na sa matandang tagapamahala ng pasilidad ng paggawa ng sandata. Magbigay ng isang espiritual na bato at bumalik sa yungib. Zhang Liao. Natatandaan ko lang ang pangalan ng taong ito. Mas mabuti na huwag makialam sa ganitong tao. Kapag nakialam, tiyak na walang katapusan ang laban. Mabuti na lang at hindi siya nakialam sa akin. Nakapag-alis na ako at malayo na ako. Natitirang puntos para sa pag-aayos, 16 na. Kasalukuyan ay maaaring ayusin na kagamitan. Sira na bandila ng pagtawag ng kaluluwa. Bumalik ako sa yungib. Diretso akong nagsimula sa pagkukumpuni. Pagkalipas ng ilang sandali, naayos na ang bandila ng 1,000 kaluluwa. Maaaring alipinin ang mga buhay na kaluluwa upang makapagtagong ang mga kaluluwa sa loob nito. Mas marami ang makukuhang kaluluwa, mas magiging makapangyarihan ang bandila. Sa teorya, maaari itong mapabuti ng walang hanggan. Basta't maraming malalakas na kaluluwa ang makokolekta dito. Noong una, hindi ko pinansin ang isang mababang antas na mahiwagang kagamitan.
Sapagkat ngayon, mayroon na akong mataas na antas na Vajrasil. Ngunit nang makita ko ang one-hand fan, na kaya pang tumaas ang antas nito, naiintindihan ko na kung bakit sa mundo ng cultivation, maraming tao ang nagmamay-ari ng one-hand fan. Kapag mayroon kang one-hand fan, para sa ilang mga kaaway, pagkatapos silang patayin, dapat mong gamitin ang one-hand fan para kunin ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos ay dahan-dahan mo silang pahirapan. Matapos kong gawin ang one-hand fan, tinapik ko ang storage bag. Isa-isang lumabas ang mga kalahating malinaw at halos naglalahong buhay na kaluluwa mula rito. Ang mga nilikhang buhay na kaluluwa ay mga malulupit na espiritu. Sobrang mabagsik, naglalabas ng mga kuko at pangil. Isang galaw ng one-hand fan. Agad na naipon ang lahat ng buhay na kaluluwa sa loob ng one-hand fan. Isinip ko at binilang. Sobra pa sa 1,001 ang buhay na kaluluwa. Sa mundong ito, mahirap ang buhay ng mga nag-aaral ng pagkaka-immortal. Ganoon din kahirap ang buhay ng mga ordinaryong tao. Nakatagpo ng mga tusong tagapag-akyat ng langit. Hindi pa nga alam kung paano namatay. Pero mabuti na lang at nakilala nila ako. Kung hindi, wala na silang pagkakataong muling ipanganak. May lungkot sa puso kaya naglakad-lakad ako. Malakas ang hangin na humahagulgol. Tumingala ako at biglang napangisi. Nakita ko ang espiritong hayop na lumilipad sa langit. Kagiliw-giliw na kilala ng espiritu na ito. Hindi ba't siya ang matandang may batang mukha at puting buhok na nakita ni Kinyu? Nang una kong makita ang ganitong ibon, napansin kong may sakit ito. Sa oras na ito, pinikit ko ang aking mga mata. Matapos ang huling yugto ng pagninilay, napakaganda ng aking paningin. Kaya't nakita ko ng personal ang sakit ng ibong ito. Nakita kong kumikilos ito. Bagamat lumilipad sa kalangitan, wala itong sigla sa mga mata. Mukhang malubha na talaga ang sakit niya. Hindi rin natin alam kung anong sakit ang meron siya. Habang iniisip ko, may naisip akong paraan. Noong una akong dumating dito sa lambak ng hari ng gamot, maraming matatandang nakipagtalo. Isa sa mga matatandang iyon ay siya. Kung tama ang aking pagkakaalala, siya ay isang matanda mula sa bulwagan ng parusa. Sa aking mga mata na kumikislap, naalala ko si Chu Sanyang at Ginoong Fang. Lahat ay dahil ako ang gumaling sa kanilang sakit kaya may utang na loob ako. Pagsasanay sa pagkamit ng immortalidad, mahalaga ang pakikitungo sa tao. Malaki ang utang na loob sa matanda ng parusa hall. Iniisip ko na, sa loob ng valley ng hari ng gamot na may panganib pa rin. Marahil kailangan kong makuha ang utang na loob ng matanda ng parusa hall. Kailangan ay makahanap ng kapayapaan, hindi ba? Bigla na lang, dumating na ang malalim na taglagas. Ngayon, hawak ko ang simbolo ng mga bagay-bagay. Nasa harap ko ang bundok kung saan naroroon ang hukuman ng parusa. Nang tumingin ako sa itaas, nakita ko ang silid sa lugar na ito. Parang mas nakakatakot ito. Dahil hawak ko ang simbolo, walang hadlang sa akin. Matapos kong tapusin ang aking gawain, nakita ko ang matandang tagapangasiwa ng silid parusa. Sakto siyang bumalik mula sa labas sakay ng isang banayad na gansa. Ako, si Liang Yuan mula sa silid ng mga gamit, ay nakilala ang matanda. Nakita kong bihira ang pagkakataon. Kaya hindi ako naghintay at agad na lumapit. Ito ay isang nakausling plataporma sa balkonahe. Dito lang bumaba ang banayad na gansa. Ang matandang tagapangasiwa ng silid parusa ay may batang mukha, puting buhok, at matikas ang tindig. Kitang-kita na siya ay may seryosong personalidad na hindi nagagalit ngunit may otoridad. Ano ang nangyari? Ang matandang hukom ng parusa ay handang ilagay ang espiritu ng hayop sa kanyang hayop na singsing at umalis. Maliwanag na may kaunti siyang alaala sa akin. Agad akong nagpasimula. Itinuro ko ang ibong crane at sinabi, "Ginoong matanda, kilala ang aming Valley of Medicine King sa paggawa ng mga elixir. Bakit hindi gumaling ang ganitong crane? Ano bang sakit ang tinamaan nito? May kaunting kaalaman ako sa medisina. Susubukan kong tingnan. May tiwala akong magagaling ko ang crane ng nakatatanda." Tumingin ang nakatatandang parusa. Alam niyang ang mga disipulo sa labas ay handang gumawa ng kahit ano para umangat. Para sa mga espiritual na bato. Para sa lakas. Maraming bagay ang kaya niyang gawin. Ganito rin niya ako nakikita. Marahil gusto niyang kumita ng pabor mula sa kanya. Walang emosyon ang mukha ng matanda, parang ilog na kalmado. Pumitik lang siya at sinabi, "Subukan mo nga. Kaya mo bang pagalingin ang aking espiritual na hayop? Maaari kitang bigyan ng 200 espiritual na bato bilang kabayaran." Bahagya akong yumuko, medyo nabigo. Mukhang hindi matutuloy ang plano. Pagkatapos ng pagaling, wala namang utang na loob. Sanay din ang matandang ito sa pakikisama. Ayaw niyang magkautang na loob. Ginamit ang espiritual na bato bilang pambayad. Pero hindi rin ako nawalan ng pag-asa. Agad akong lumapit sa ibong crane. May kaluluwa ang ibong crane. Tila narinig nito ang usapan namin ng matanda. Malambing itong kumindat at pagkatapos ay ibinaba ang ulo. Tila hinihimok akong ilagay ang kamay ko sa kanyang ulo. Inabot ko ang malambot na balahibo ng ibong crane. Lumabas din sa aking paningin ang panel. May natitirang 28 na puntos para sa pagkukumpuni sa araw na iyon. Kasulukuyang maaring ayusing espiritong hayop. May sakit na espiritong uwak. Maaaring gumamit ng 1 puntos ng pagkukumpuni para ayusin. Hindi ako nag-atubiling ayusin ito agad. Pagkalipas ng ilang sandali, kitang-kita kong bumalik ang sigla ng uwak. Ang mga malalambot nitong malalaking mata ay biglang lumaki. Masayang pinakpak nito ang mga pakpak. Parang nagpapasalamat sa akin. Nagkunwari akong pinunasan ang pawis sa aking noo at tumalikod sabay sabi, "Matanda, gumaling na ang taga. Ito ang iyong gantimpala." Tahimik na inihanda ng matanda mula sa punong hukuman ang mga espiritual na bato. Hindi na ako nag-atubili at kinuha ko ito agad. Wala nang kahit anong pag-aalinlangan. Alam ko namang isa lang itong simpleng espiritual na hayop. Kahit magamot na, wala ka ring makukuhang pabor sa tao. At saka, 200 espiritual na bato ay hindi rin kaunti. Hindi nila alam na habang ako'y papalayo. Ang matandang elder ng Hall of Punishment ay nagpakita ng gulat sa mukha. Bahagyang nakayuko, may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Naalala niya ang isang batang kamag-anak na may sakit. Talagang kahanga-hanga ang batang ito.
Walang ginamit na mahiwagang gamot, pero napagaling niya ang aking tagak na immortal. Baka pwede ko siyang hingan ng tulong. Kung talagang may kakayahan siya. Ano ngayon kung magkakautang ako ng loob sa kanya? Siyempre, sa mga oras na ito, hindi ko pa alam. Na para sa akin na hindi na kulang sa Spirit Stones ngayon. Malinaw na lugi ako sa gantimpalang ito. Ang mas kailangan ko ngayon ay mga repair points. Pero matapos ang mga araw na ito, halos naipon na ang mga puntos ng pagkukumpuni. Marahil ay maayos na ang aklat na Purple Jade Body Refinement. Maaari ring magamit ang Purple Jade Ointment. Lumabas ako mula sa attic ng Punishment Hall. Nais ko nang bumalik sa storage hall. Bigla akong nakatagpo ng pamilyar na anyo. Siya nga ang taong nagbigay ng babala kay Qin Kangshu noong nasa refining hall. Na dapat ay mag-ingat. Mukhang ang pangalan niya ay Zhang Liao. Makikita na ang tao ay may mukha na parang parihaba. Malaki at matipuno ngunit may mga manipis na mata. Kapag bumiti, nagpapakita ng talinong pakiramdam. Dati siyang naglalakad lang. Ngunit nagulat nang makita niya kamakailan lang akong kausap ang matanda ng parusang hukuman. Sa nakaangat na plataporma ng balkonahe kami nag-usap. Nang makita niya akong lumabas ng balkonahe, siya ay nagmadaling lumapit. Kuya, kahapon lang tayo nagkita. Kilalanin mo ako, maging magkaibigan tayo. Lumapit siya ng palakaibigan at sinabi, wala akong oras. Paalam. Nakangisi akong hindi pinansin. Sandali lang. Biglang sumeryoso ang mukha ni Zhang Liao at sinabi, narinig ko na pinapirma ka ng aking nakababatang kapatid sa pagtuturo. Hindi nagtagal, namatay siya. May kinalaman ka ba rito? Sa totoo lang, hindi naman talaga niya ako pinaghihinalaan. Nagkataon lang talaga ang pangyayaring ito. Ginagamit lang niya ito para takutin at gipitin ako. Lihim akong nagalit. Ang taong ito ay isang iligal na ahente. Ayon kay Qin Kangshu, may kakayahan siyang pilitin ang mga tao na sumunod sa kasunduan. Parang alipin na pinaglalaruan niya. Noong una akong pumunta sa pandayan, muntik na rin akong pumirma. Wala talaga akong magandang tingin sa taong ito. Dati, balak ko na lang na huwag siyang pansinin. Pero ang kapal ng mukha niya, siya pa ang lumapit. Palihim akong napangisi sa aking isipan. Pero nagkunwari akong natatakot at sinabi, Kuya, ano ang balak mong gawin? Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Agad na tinapik ako ni Zhang Liao sa balikat. Mag-cooperate tayo. May alam akong paraan na pwede nating gamitin para magpakalbo ng bakal at kumita ng Spirit Stones. Kahit na hindi marami ang mga disipulo sa labas ng iyong silid ng mga bagay. Pero maaari silang dumaan. Hayaan mo lang silang pumirma. Nagmamalupit ako sa loob. Ngunit sa aking mukha, tila masaya akong pumayag. Ang bagay na ito ay kapakipakinabang at walang pinsala. Dahil may mga espiritual na bato, bakit hindi ito gawin? Salamat, kapatid na guro, sa pagdadala. Lumabas tayo at uminom. Ako ang bahala. Masigla kong sinabi. Magkakapit bisig ang dalawa. Parang tunay na naging magkaibigan. Nakangiti rin sa loob si Zhang Liao. Akala ko pala ay isang tanga. Para sa espiritual na bato, kaya pala walang konsensya. Tama lang ito. Agad na naglakad ang dalawa papunta sa labas ng Valley of the Medicine King. Matapos ang ilang distansya, nakarating sila sa isang bangin ng ilog. Nais na nilang tumawid sa ilog. Si Zhang Liao ay nagbulong ng hala. Sumunod ka, kapatid. Biglang may narinig na mahinang tunog ng hangin sa kanyang tainga. Biglang lumingon si Zhang Liao. Lumaki ang kanyang mga pupila. May mukha ng pagkabigla at galit. Nais niyang magsalita ngunit hindi na siya makagawa. Isang lumilipad na espada ang tumagos. Pumutok sa kanyang lalamunan. Sa gitna nito, nais pa niyang ilabas ang kanyang kagamitan. Walang liwanag ang kanyang mga mata habang tinitingnan. Nakikita niyang puno ng mga insekto na sumisipsip ng kaluluwa ang kanyang katawan. Hindi ko alam kailan naubos ng tuluyan ang espiritual na lakas niya. Ganyan talaga kalupit ang gutom na alipin ng espiritu. Kapag nilulunok nito ang espiritual na lakas, pinapamanhid nito ang pakiramdam ng tao. Pagkatapos makarealize, huli na ang lahat. Napakalamig ng aking ekspresyon. Nakuha ko mula sa kamay niya ang lalagyan ni Zhang Liao. Sa likod ko, nawala na ang hininga ni Zhang Liao. Bumagsak siya ng malakas sa ilog ng bangin. Tumingin ako sa paligid at walang tao. May mga papet na maya pa nga sa malayo na nagmamasid. Tiniyak kong walang sinumang makakakita. Agad akong naglaho mula sa lugar na iyon.